Magkakaiba ang mga grado ng kapatid kong babae. Kapag nakakuha ako ng 600, nakakuha siya ng 610. Kapag umabot ako sa 610, agad siyang tumatalon sa 620. Palaging eksaktong 10 puntos ang lamang ng grado niya sa akin. Pero tuwing nagpapahinga ako ng isang araw at lumiliban sa pagsusulit, tuluyang bumabagsak ang mga grado ng kapatid ko. At doon nakumpirma ang teorya ko. Nakadepende sa mga puntos ko ang mga puntos ng kapatid ko. Dahil doon, nabuo sa isip ko ang isang nakakabaliw na plano. Kung makakuha ako ng higit sa 740 sa pambansang pagsusulit, ano ang mangyayari? Sa mga buwang bago ang pagsusulit, namumuhay ako na parang monghe. Pero kabaligtaran si Senna. Dahil may maaasahan siyang ako, umasta siya na parang kanya ang buong mundo. Tuluyan na siyang tumigil sa pag-aaral at palakad-lakad na lang para mag-party kasama ang mga kaibigan niya. Tuwing nahuli siya, umiikot lang ang mga mata niya. Ibinabagsak niya ang telepono niya sa mesa. Pwede mo ba akong tigilan sa kakasermon? Mag-relax ka. Siguradong sa akin mapupunta ang pinakamataas na puntos at hindi ko siya binigo. Sa bawat pagsusulit na pang-practice, diretsong itinataas ko siya sa unang pwesto sa grado namin. Gusto kong lasing na lasing siya sa peking ulap na iyon habang tahimik akong papalapit sa 741. Ang ikalawang bahagi ng huling taon namin sa high school ay unti-unting humihiwa sa akin na parang mapurol na talim. Araw-araw, alas 5 ng umaga akong gumigising, hating gabi na natutulog, at sa pagitan noon, maliban sa pagkain at pagpunta sa banyo, puro pagsagot lang ng mga problema ang ginagawa ko. Ikinukulong ko ang sarili ko sa maliit na kwartong iyon na hindi kailanman nasisikatan ng araw, tumatakbo na parang makinang hindi kailanman humihinto. Katabi lang ng kwarto ko ang kwarto ni Shena, naririnig ko siyang tumatawa habang nakikipag-video call sa mga kaibigan niya o sumisigaw sa kung anumang palabas ang pinapanood niya ng sunod-sunod. Minsan, sinasadya pa niyang lakasan ang volume na para bang ipinapamukha niyang kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Wala akong pakialam, matagal ko nang natutunang hindi pansinin ang bawat ingay. Isang numero lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko, 741. Para itong pako na bumaon sa dibdib ko at tuwing gusto kong sumuko, mariin kong dinidiinan iyon. Pinananatili akong gising ng sakit. Pagsapit ng Marso, palaging pumapasok at lumalabas si Shena sa kwarto ko. Noong una, hindi ko iyon gaanong pinansin. Baka may hinahanap lang siya. Pero napansin kong may kakaiba. Nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa akin. May hinala sa mga mata niya, sinusubukan niya akong basahin. Minsan, ginagawa ko ang pinakamahirap na problema sa matematika sa papel, at itinulak niya ang pinto, tumayo sa likuran ko, at matagal na tinitigan ang mga isinulat ko. Grabe ka na mag-aral itong mga nakaraan, anong nangyayari? Hindi man lang ako tumingin sa kanya, patuloy lang akong nagsulat. Ayos lang, malapit na ang pagsusulit, ano pa ba ang gagawin ko? Lumapit pa si Shena, sinusubukang makita ang sinusulat ko. Pero hindi ka naman dating ganito kaseryoso. Napapabilis ang tibok ng puso ko, pero nananatiling blanko ang mukha ko. Sinasadya kong bumuntong hininga ng malalim, ibinaba ang panulat ko at nagpanggap na pagod na pagod. Pinagbabantaan ako ni na mama at papa na hindi na nila ako susuportahan kapag hindi ako nakapasok sa isang nangungunang universidad. Ano ba ang dapat kong gawin? Nawawala ang tensyon sa mukha ni Shena at unti-unting lumilitaw ang isang mapanuyang ngiti sa labi niya. Ikaw? Sa isang nangungunang universidad? Tumalikod siya at naglakad palabas, sabay bitaw ng huling panunukso sa akin. Huwag mong pagurin ng husto ang sarili mo. Sa akin rin naman mapupunta ang pinakamataas na puntos. Pinanood ko siyang umalis ng walang imik. Nang marinig kong sumara ang pinto, muli kong kinuha ang panulat ko, bahagyang umangat ang sulok ng labi ko. Mabuti. Patuloy mo akong maliitin. Habang mas mababa ang tingin mo sa akin, mas ligtas ako. Pero hindi tuluyang ibinaba ni Shena ang kanyang pagbabantay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan kung kumusta ang pag-aaral ko. Tinatanong niya kung aling mga asignatura ang pinakamahirap para sa akin at kung ilang puntos ang nakukuha ko sa mga pagsusulit na pang-practice. Minsan, nagbibitaw siya ng mga komento para lang guluhin ang isip ko, sinusubukang sirain ang tiwala ko sa sarili. Sinasagot ko ang bawat galaw niya. Sa bawat pagsusulit na pang-practice, sinasadya kong itago ang tunay kong puntos, sinisigurong hindi ako masyadong namumukod-tangi. Nanatili ako sa nangungunang 5 pwesto. Hindi ka pansin-pansin, hindi ka hinahinala. Nananatiling nakatago ang tunay kong sandata. Ang pinakamahihirap na uri ng problema, ang pinakamapandayang teknik, sa gabi ko lang pinag-aaralan ng mag-isa.
Kapag tapos na ako, pinupunit ko ng maliliit ang mga scratch paper ko at itinatapon sa inodoro, walang naiiwang bakas. Isang gabi, sinasagutan ko ang mga problemang pang-level ng kompetisyon nang makarinig ako ng mga boses sa sala. Si Mama at si Sienna ang nag-uusap. Bahagya kong binuksan ang pinto ng kwarto ko at nakinig. Sienna, hindi ba masyado niyang pinapagod ang sarili niya nitong mga nakaraan? Araw-araw ko siyang nakikitang nakakulong sa kwarto niya, ni ayaw niyang lumabas para kumain. Tumawa si Sienna na parang wala lang iyon. Mama, ano ba ang ipinag-aalala mo? Kahit gaano siya magsikap, hanggang saan naman talaga siya makakarating. Kahit ilang puntos ang makuha niya, malalamangan ko pa rin siya ng 10 puntos. Kung mas nagsisikap siya, mas tataas din ang puntos ko. Tama. Iyan ang matalino kong anak. Hayaan mo siyang magpakahirap para na rin siyang nagtatrabaho para sa iyo. Pareho silang nagtawanan. Pinakinggan ko ang bawat salitang sinabi nila, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ko, hanggang sa bumaon ang mga kuko ko sa mga palad ko. Pero sa panlabas, nanatili akong kalmado. Tahimik kong isinara ang pinto at bumalik sa mga problema ko. Isang gabi noong Abril, gaya ng dati, nag-aaral ako sa kwarto ko nang makarinig ako ng napakahinang tunog sa labas ng pinto ko. Napatigil ako at nakinig. Mga yabag, marahan, na parang may taong ayaw magpahalata. Pagkatapos, dahan-dahang umikot ang doorknob. Alam ko agad na tinitiktikan niya ako. Hindi ako lumilingon. Patuloy akong nagpapanggap na nakatuon sa ginagawa ko. Pero napalitan ko na ang papel sa harap ko ng isang simpleng practice sheet. Nakatago sa kailaliman ng drawer ko ang mga totoong advanced na materyales. Bahagyang bumukas ang pinto at mula sa gilid ng mata ko, nakita ko ang kalahati ng mukha ni Sienna. Sinusuri niya ang mesa ko. Sinadya kong bumuntong hininga at bumulong sa sarili ko, paano ko na naman ito nagawang mali? Sobrang hirap naman ito. Isinara ko ang notebook ko at sumandal sa mesa, nagpapanggap na nagpapahinga. Marahang sumara ang pinto. Unti-unting nawala ang mga yabag. Muli akong umupo ng maayos at napatawa ng malamig. Sienna, habang mas binabantayan mo ako, mas pinatutunayan mong natatakot ka. Mas alam mo kaysa kaninuman na hindi talaga sa iyo ang mga puntos na iyon. Isa ka lang parasito. Kung wala ako, wala ka. Sa practice exam noong Mayo, nakakuha ako ng 675. Nakakuha si Sienna ng 705. Unang pwesto sa grado. Nang lumabas ang mga resulta, nagdaos siya ng selebrasyon sa bahay. Nagsilbi sina Mama at Papa sa paligid niya, pinupuri siya dahil nagdala raw siya ng karangalan sa pamilya. Puno ng mga paborito niyang pagkain ang hapagkainan. Tahimik akong kumakain sa sulok na para bang hindi ako umiiral. Ibinaba ni Papa ang mga chopstick niya at buong pagmamalaking tumingin kay Sienna. Napakagaling, Sienna. Ipagpatuloy mo lang. Sigurado na ang pagsusulit sa iyo. Iyan ang anak ko. Tumatakbo talaga sa pamilya ang talino. Sabay na sumabat si Mama, bakas na bakas sa boses niya ang pagmamalaking hindi man lang niya itinago. Binigyan ako ni Sienna ng mapagmataas na tingin, may mapanuksong ngiti sa labi niya. Kailangan mong galingan pa, Marcus. Huwag kang masyadong mahuli sa akin, nakakahiya naman para kina Mama at Papa. Napahuni lang ako bilang tugon, walang pagtatalo. Nagpatuloy ako sa pagkain pero sa loob-loob ko, natatawa ako. Mag-enjoy ka. Sulitin mo ang lahat. Ito na ang huling pagkakataon na sisikat ka. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama nang hindi makatulog, paulit-ulit na iniisip ang bawat posibleng mangyari sa 2 araw ng pambansang pagsusulit. Pagsapit ng Hunyo, dumating ang pambansang pagsusulit ayon sa schedule. Noong gabi bago iyon, lumabas si Sienna para uminom kasama ang mga kaibigan niya, tinawag niya iyong pre-celebration. Hindi siya pinigilan ni Mama. Binigyan pa niya si Sienna ng isang bungkos ng pera. Nagsikap ka ng mabuti, anak. Magsaya ka. Pinanood ko ang lahat ng iyon mula sa siwang ng pinto ng kwarto ko. Wala akong naramdaman. Ang kabalintunaan lang. Nang gabing iyon, 8:00 pa lang, nakahiga na ako sa kama. Nakatakda ang alarm ko sa 6:00 kinabukasan. Habang nakahiga sa kama, kakaiba ang kalmado ko. Parang talim na naghihintay lamang na mabunot. Lahat ng pinigilan ko ay magbubunga bukas. Kinabukasan, eksaktong oras akong nagising. Kumain ako ng ilang subo ng almusal at umalis. Hinahatid ni Mama si Sienna sa lugar ng pagsusulit. Ang tanging sinabi niya sa akin ay isang pilit na, galingan mo. Tumango ako. Wala ring saysay ang magsalita. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos nito, magkakanya-kanya na kami. Sa lumang gusali ng paaralan ginaganap ang pagsusulit.
Sa ikatlong palapag ako nakatalaga, katabi mismo ng bintana, tumatagos ang sikat ng araw. Umupo ako at isa-isang inayos ang mga gamit ko. Huminga ako ng malalim, pumikit at sinabi sa sarili ko, Marcos, 18 taon kang naghintay para sa araw na ito. Huwag kang matalo. Tumunog ang kampana para sa pagsusulit sa wika. Pagkabukas ko ng papel, mas matalas ang isip ko kaysa dati. Bawat tanong parang matagal ko ng kaibigan. Sa bawat patibong sa bahagi ng pagbasa, alam ko na agad kung saan patutungo. Ang paksa sa sanaysay ay eksaktong uri ng pinagpraktisan ko ng daan-daang beses. Sunod-sunod na lumalabas ang mga salita mula sa akin. Pagkatapos ng pagsusulit sa wika, lumabas ako at agad na sumugod sa akin si Sienna. Perpekto ang makeup niya, pero may bahid ng pagkataranta sa ilalim nito. Kumusta? Ayos lang. Kumunot ang noo niya. Ang ibig sabihin ng ayos lang, gaano kaganda? Ilang multiple choice ang mali mo? Tumingin ako sa kanya at muntik ng matawa. Sinusubukan niyang alamin ang puntos ko para makalkula niya ang sarili niyang puntos. Hindi ko alam, hindi ko tiningnan. Nagtampo si Sienna, halatang hindi nasiyahan sa sagot ko, pero hindi na niya ito pinilit. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pinanood ko siyang umalis habang iniisip, bakit ba siya nagmamadali? Malapit nang lumabas ang mga puntos. Saka ka talaga magkakaroon ng dahilan para mataranta. Nang hapong iyon, habang nagsusulit sa matematika, may nangyaring hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng pagsusulit, biglang kumirot ng matindi ang tiyan ko. Baka may nakain ako kaninang umaga. Baka dahil sa pressure. Agad akong pinagpawisan ng malamig. Napayuko ako sa mesa ng ilang segundo bago pa ako makapag-isip ng maayos. Lumapit ang tagabantay at bumulong, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa klinika? Umiling ako. Nagitngit ako ng ngipin. Ayos lang ako. Nagbibiro ba kayo? 18 taon akong naghintay para sa pagsusulit na ito. Kahit ikamatay ko pa, tatapusin ko ang papel na ito. Mariin kong ibinaon ang mga kuko ko sa hita ko. Nilunod ng matinding sakit ang sakit ng tiyan ko at ipinagpatuloy ko ang pagsagot. Malabo sa harap ko ang mga numero at formula, pero dinala ako ng nakasanayan kong mga galaw sa bawat tanong. Sa huling problema, ang pinakamahirap sa lahat, 3 magkakaibang paraan kong sinuri ang sagot ko. Saka ko lang ibinaba ang panulat nang makasiguro ako. Paglabas ko ng lugar ng pagsusulit, halos bumagsak na ako. Nakahanap ako ng bakanting sulok, naglupasay at matagal na nanatili roon. Nag-text si Sienna at tinanong kung kumusta ang matematika. 2 salita lang ang itinipa ko. Ayos lang. Agad siyang sumagot ng mapagmataas na emoji. Malinaw na akala niya, panalo na naman siya. Tinitigan ko ang emoji na iyon at naisip ko kung gaano siya kahabag-habag. Tunay ngang masarap mamuhay sa kamangmangan. Iyan talaga ang klase ng tao niya. Ang araw na iyon ay para sa agham at Ingles. Karamihan ng lakas ko ay bumalik na. Ito ang pinakamalalakas kong asignatura, lalo na ang agham. Iyong mga problema sa pisika, mga sunod-sunod na reaksyon sa chemistry, mga genetics sa biolohiya, libu-libong beses ko nang pinagpraktisan ang lahat ng iyon. Dumadaloy ang panulat ko na parang tubig sa papel. Natapos ako nang may 20 minuto pang natitira. Isa-isa kong sinuri ang bawat sagot. Walang puwang para sa pagkakamali. At ang Ingles? Huwag mo na akong pasimulan. Kailangang sadyang ayaw akong bigyan ng mataas na puntos ng mga tagasuri para hindi ako makakuha nito. Pagkatapos ng huling pagsusulit, lumabas ako at tumayo sa pasukan ng gusali. Tumingala ako sa langit. Nakakasilaw ang araw, hindi ako umiwas ng tingin, tumayo lang ako roon at hinayaang tumama ang sikat nito sa mukha ko. 18 taon. Sa wakas, nagawa ko rin. Si Sienna ang unang sumugod sa akin at humarang sa daan ko. Makulay ang suot niya ngayon, parang mapagmataas na paboreal. Kumikislap ang kasakiman sa mga mata niya. Kumusta ang ginawa mo? Maganda. Mas maganda kaysa sa lahat ng nagawa ko. Pinakamaganda kong pagsusulit sa buong buhay ko. Nagliwanag ang mga mata ni Sienna na parang nanalo siya sa malaking premyo. Tumalikod siya at tumakbo papunta kina Mama at Papa. Mama, Papa, sabi ni Marcos, napakaganda raw ng ginawa niya. Ibig sabihin, siguradong mas maganda pa ang ginawa ko. Pinanood ko siyang palundag-lundag palayo at mumiti rin ako. Ngiti ng isang mga ngaso habang kusang lumalapit ang biktima nito sa bitag. Sienna, alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Isang gamugamo na dumidiretso sa apoy, akala nito ay araw iyon. Pagkatapos ng pagsusulit, nagsimula ang bakasyon sa tag-araw at tuluyan nang nagpakawala si Sienna. Sumumpa siya kina Mama at Papa na mapapabilang siya sa nangungunang 10 sa buong probinsya.
Kumuha siya ng napakalaking paunang pera mula sa allowance niya, pinalitan ang telepono at laptop niya ng pinakamamahaling mga modelo, at ginastos ang perang pinaghirapang ipunin ni na mama at papa sa mga biyahe, kasama ang mga kaibigang walang direksyon sa buhay. Araw-araw siyang nagpo-post sa social media, puro restaurant, shopping, at party. Wala siyang kahit anong iniintinding problema sa mundo. Isang gabi, nag-scroll ako sa mga post niya at nakita ko ang isang litrato mula sa isang mamahaling restaurant, may caption na, ipinagdiriwang na ang magiging nangungunang score. Sa ilalim nito, nag-uumapaw ang mga like at komento. Sienna, ang galing mo. Libre mo naman kami ng hapunan. Binasa ko ang lahat at naisip ko lang, kalokohan ito. Samantala, gusto kong dalawin si Lolo sa probinsya. Humingi ako kina mama at papa ng pamasahe sa bus, pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, pinigilan na ako ni mama. Hindi man lang siya tumingala. Sino ang bibisitahin mo? Wala tayong pera. Hindi mo ba nakikita, kailangan iyon ni Sienna? Tinitigan ko ang mapagmagaling niyang mukha at nasusuka ako. Wala ni isang sentimo para sa akin, pero para kay Sienna, umaagos ang pera na parang tubig. Ito ang mga magulang ko. Nakaupo si Papa sa sofa habang nanonood ng TV, hindi man lang lumingon at dagdag niya. Kung gusto mong pumunta, ikaw ang dumiskarte. Huwag kang umasa ng kahit ano sa amin. Wala na akong sinabi. Tumalikod ako at pumunta sa kwarto ko. Kinabukasan, pumunta ako sa isang construction site at nakahanap ng trabaho sa pagbubuhat ng mga ladrilyo. Napakainit ng araw hanggang sa mahilo ako at mangitim ang paningin ko. Pero nagtiis ako at ipinagpatuloy iyon ng 2 linggo. Kailangan kong mag-ipon para sa biyahe at para may maibigay ako kay Lolo. Ang 2 linggong iyon ang ilan sa pinakamahihirap na araw ng buhay ko. Nakaipon ako ng humigit kumulang 1,000 yuan. Sapat lang para sa pamasahe papunta at pabalik, pati na rin sa ilang regalo. Ang araw ng paglabas ng mga puntos ay nagkataong kaarawan din ni Sienna na 18 taong gulang. Para koronahan ang sarili niya sa harap ng lahat sa pinakamaluwalhating sandali niya, nagdaos siya ng ingranding piging. Lahat ng tiyahin, tiyuhin, pinsan, pati mga katrabaho at amo ni na mama at papa, inimbitahan. Umaalingaw-ngaw sa bulwagan ng piging ang mga papuri. Lumapit kay Papa ang isang malayong kamag-anak, may hawak na baso ng alak at ngiting-ngiti. Ginoong Lin, napakaswerte ng pamilya ninyo, kambal na lalaki at pareho pang napakatalino. Sumingit ang isa pang kamag-anak, may bahid ng panunukso sa boses. Ang anak ninyong lalaki, nagbabaon lang ng sarili sa mga libro, walang alam makisama, pero si Sienna. Mabait at matalino, magagandang grado, matalas ang personalidad, 100 beses na mas magaling kaysa sa kapatid niya. Nagtipon-tipon ang lahat ng nakababatang pinsan sa paligid ni Sienna na parang isa siyang maharlika. Halos luntyan sa inggit ang isang pinsan. Sienna, ang galing mo. Prestihiyosong universidad, acceptance letter sa isang kamay, gwapong boyfriend sa kabila, talagang panalo ka sa buhay. Bilisan natin, tingnan na natin ang mga puntos. Gusto naming masaksihan ang pagsilang ng isang nangungunang scorer. Sandali, kung kabilang siya sa nangungunang ilan sa buong probinsya, unang tatawag ang mga admission office ng mga nangungunang universidad para kunin siya. Pagkasabi pa lang ng mga salitang iyon, tumunog ang isang telepono. Pero hindi iyon ang telepono niya. Akin iyon. Sa ilalim ng gulat ng mga tingin ng buong bulwagan, sinagot ko ang sunod-sunod na tawag. Mga admission office iyon mula sa mga nangungunang universidad sa buong bansa, isa-isa. Magalang akong nagpasalamat sa bawat isa at sinabing pag-iisipan kong mabuti ang mga pagpipilian ko. Halos lumabas sa mga mata ni Sienna ang mga mata niya. Nakatitig siya sa sarili niyang teleponong tahimik na tahimik. Pinilit niyang humiti kahit nagangalit ang mga ngipin niya. Ang pinakamaganda, laging sa huli lumalabas. Sa wakas, bumukas na ang portal ng mga puntos. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Sienna, hinihikayat siyang mag-login. Tahimik kong binuksan ang pahina sa sulok ko. Kahit alam na alam ko kung ano ang aasahan, ngayong narito na ang sandali, pinagpapawisan pa rin ang mga palad ko. Unang lumingon sa akin si Mama, kaswal ang tono niya. Magkano ang nakuha mo? Itinaas ko ang telepono ko para makita ng lahat. Kalmado ang boses ko. 741. Sumabog ang buong bulwagan. Pinipigilan ko ang rumaragasang saya sa loob ko. Nanatiling bato ang mukha ko. Nagawa ko. Talagang nagawa ko. Natigilan si Mama sandali, bahagya lang akong tinanguan, hindi man lang nag-abala na tingnan ulit, sa kaagad na sumugod kay Sienna. Nanginginig sa tuwa ang boses niya. Bilisan mo, siguradong mas mataas pa ang nakuha ni Sienna. Napapaligiran si Sienna, wala siyang mapagtataguan.
Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang kumpirmahin. Sa sumunod na segundo, naging bato ang mukha niya. Napakahalaga ng ekspresyon sa mukha niya. Parang nakalunok siya ng langaw. 30 pulang numero ang kumikinang sa screen, 751. Nanginginig ang boses ni Sienna. Tuluyang natahimik ang buong bulwagan. May isang walang kaalam-alam na kamag-anak na nakapikit pa rin habang tuwang-tuwang nagsasalita. Diyos ko, 751. 10 puntos na mas mataas kay Marcos. Talagang henyo si Sienna. Sandali, hindi ba 750 ang pinakamataas na puntos? Nagyelo ang hangin. Nataranta si Sienna. Malamig na pawis ang dumaloy sa makeup niya. Siguradong glitch lang ito ng system. Masyadong maraming taong sabay-sabay na tumitingin, nag-crash ang system. Paulit-ulit niyang nire-refresh ang pahina na parang baliw, muntik nang mabutas ang screen niya. 1, 2, 3 beses. Nananatiling nakapako sa kabuuang puntos ang isinumpang 751 na para bang nakabolt ito sa lugar nito. May nagmungkahi na subukan ang ibang telepono. Baka problema sa cache. Agad na inagaw ni Sienna ang telepono ng iba na para bang iyon ang huling pag-asa niya. 751 pa rin ang resulta. Ang sobrang 1 puntong iyon ay humampas sa mukha niya na parang isang higanting kamay. Sakto namang bumukas ang mga pinto ng bulwagan ng piging at pumasok ang ilang opisyal na nakauniporme, mga pulis at kawani ng Education Bureau, seryoso ang mga mukha. Sinuri ng nangunguna sa kanila ang buong silid. Sino si Sienna De Venez? May natukoy na malubhang anomalya sa pagmamarka ng National Exam Board. Itinuturing itong posibleng pakikialam sa sistema o malawakang pandaraya sa pagsusulit. Kailangan mong sumama sa amin para sa investigasyon. Nanlambot ang mga binti ni Sienna. Bumagsak siya sa sahig, namumutla na parang multo. Nang makita ni na mama at papa ang mga opisyal, nataranta sila, pero ang una nilang instinct ay hindi ang damayan ang anak nila. Ang una nilang ginawa ay maghanap ng masisisi. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak talaga ako ni mama pasulong, itinuro ako at sumigaw. Siya ang gumawa nito. Naiinggit siya sa kapatid niya. Hinalughog niya ang system at binago ang puntos niya. Dakpin ninyo siya. Walang kinalaman dito ang anak ko. Ayan na naman. Ito ang mga magulang ko. Sa sandaling magkaproblema, itinutulak nila ako sa ilalim ng bus nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Hindi mahalaga kung gaano katawa-tawa ang dahilan o kung gaano ito kawalang katuturan. Basta maprotektahan nila ang pinakamamahal nilang anak, wala sa kanila ang halaga ng pagsasakripisyo sa akin. May bahagi sa loob ko na tuluyang namatay. At nakakagulat, pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa kailanman. Inalis ko ang kamay ni mama at malamig na tinitigan ang kaguluhang ito. Hindi ako hacker. Ako si Marcos Lin, ang nangungunang scorer sa buong probinsyang ito. Nandoon si Sienna Lin, ang nakagawa ng himala na 751. Siya iyon. Sumugod sa akin si Papa, nakataas ang kamay para sampalin ako sa mukha. Hinawakan ko ang pulsuhan niya. Napakatindi ng tingin ko kaya napahinto siya agad. Sige, subukan mong gawin. Nasa likuran ko ngayon ang mga opisyal. Pinag-aagawan ako ng mga nangungunang unibersidad. Nakapila ang media para ikwento ang kwento ko. Sige, hawakan mo ako, hinahamon kita. Mula sa sandaling ito, wala nang sinuman sa pamilyang ito ang makokontrol sa akin, at wala nang sinuman ang makapang-aapi sa akin kailanman. Ang birthday party na dapat sana ay koronasyon ni Sienna ay nauwi sa ganap na kapahamakan. Dinala si Sienna para imbestigahan. Ang naiwan ay puro pagkawasak. Wala nang paraan para pagtakpan ito. Nag-viral ng gabing iyon ang balita tungkol sa estudyanteng nakakuha ng 751 puntos sa pambansang pagsusulit. Naging usap-usapan ito saan man. Pinapanood ng buong internet ang drama habang naglalahad ito, natatawa sa palabas. May nag-post, masakim pa sa ahas na pilit lumulunok ng elepante, sobrang nasabik siyang bilhin ang puntos niya. May isa namang sumulat, kung mandadaya ka, gamitin mo naman ang utak mo. 750 ang pinakamataas, pero nakakuha ka ng 751. Niloloko mo ba ang mga taga-suri o ang sistema? Hinalukay ng mga tao ang mga social media account ni Sienna at natuklasang wala siyang ibang ginawa sa nakalipas na 6 na buwan kundi mag-party. Halos hindi man lang siya nag-aral. Tuluyang bumaligtad ang opinyon ng publiko laban kay Sienna. Kumbinsido ang lahat na gumamit siya ng koneksyon para baguhin ang puntos niya at aksidenteng nadagdagan iyon ng 1 puntos. Nag-scroll ako sa mga komento at nakaramdam ng kasiyahang hindi ko kayang ipaliwanag. 18 taon.
18 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Sa wakas, nakikita na ng lahat ang katotohanan. Mabilis na natapos ang investigasyon. May mga irregularidad sa answer sheet ni Sienna. Kahit paano, isang puntos na mas mataas ang nascan sa bahagi ng multiple choice niya kaysa sa iba, kaya lumampas sa pinakamataas na puntos ang kabuuan. Walang direktang ebidensyang siya mismo ang nangialam dito, pero para mapanatili ang pagiging patas, iniutos ng Education Bureau na muli siyang kumuha ng pagsusulit ng mag-isa gamit ang ekstrang test paper. Nang makarating ang balita sa bahay namin, nakahiga si Sienna sa sofa habang nag-scroll sa telepono niya. Sa sandaling marinig niya ang salitang muling pagsusulit, bigla siyang tumalon mula sa sofa. Namumutla ang mukha niya. Ano ang ibig sabihin ng muling pagsusulit? Bakit kailangan kong ulitin iyon? Totoo ang puntos ko. Nagkamali ang sistema. Nakaupo si Papa sa malapit, madilim ang mukha, sumisinghal. Hinaan mo ang boses mo, maririnig ka ng mga kapitbahay. Pabalik-balik si Mama, sinusubukang pakalmahin si Sienna habang nag-iisip ng paraan. Huwag kang mataranta, Sienna. Muling pagsusulit lang iyon. Napakatalino mo, magiging ayos ka. Pero tuluyang nawala ng kontrol si Sienna. Bumagsak siya sa sahig, sumisigaw at umiiyak, hinihiling na sumama ako sa kanya sa pagsusulit. Hindi ko iyon gagawin nang wala si Marcos. Ayoko. Kailangan nandito siya. Kailangan nakaupo siya mismo sa tabi ko. Sumugod siya sa akin at hinawakan ang braso ko, bumaon ang mga kuko niya sa laman ko. Namumula ang mga mata niya. Marcos, kailangan mong sumama sa akin sa pagsusulit na ito, naririnig mo ba ako? Inalis ko ang kamay niya, malamig ang boses ko. Nakakuha na ako ng punto sa pagsusulit, bakit ko pa iyon ulitin kasama mo? Natigilan si Sienna. Tinitigan niya ako nang hindi makapaniwala na para bang hindi sumagi sa isip niya na tatanggi ako. Agad na lumapit si Mama, kinakampihan si Sienna. Marcos, anong klaseng ugali iyan? Nahihirapan ang kapatid mo, hindi mo ba siya matutulungan? Marcos, tungkol ito sa reputasyon ng pamilya natin. Ulitin mo na lang ang pagsusulit kasama si Sienna, isa pang beses, ano ba naman ang mawawala sa iyo? Tiningnan ko sila at nakita kong parehong nakakatawa at kaawa-awa ang lahat. Reputasyon ng pamilya? Reputasyon iyon ni Sienna. Wala itong kinalaman sa akin kailanman. Tumanggi ako. Tumalikod ako, pumunta sa kwarto ko at isinara ang pinto. Maaari silang kumatok hanggat gusto nila. Maaari silang sumigaw hanggat gusto nila. Hindi ko bubuksan. Tinanggihan din ng Education Bureau ang kahilingan nila, syempre. Sa huli, mag-isa nang kumuha si Sienna ng muling pagsusulit sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang silid ng pagsusulit ay isang conference room sa City Education Bureau. Umaandar ang mga kamera ng buong maghapon at buong magdamag. 3 tagabantay ang nakamasid sa bawat kilos niya. Sinisigurong walang mangyayaring mali sa pagkakataong ito. Eksaktong gaya ng inaasahan ang resulta. Isang kapahamakan. Ang puntos niya sa muling pagsusulit, 157. Hindi man lang siya nakakuha ng kasing taas ng puntos na makukuha niya sa basta panghula. Noon pa man, nasa 300 lang talaga ang antas niya. At ginugol niya ang nakalipas na 6 na buwan sa pakikipag-date, nangangarap na maging numero 1 at ni minsan ay hindi nagbukas ng libro. Nang araw na lumabas ang mga resulta, nasa construction site ako at nagbubuhat ng mga ladrilyo. Nagpadala sa akin ng mensahe ang isang kaklase, sinabing 157 ang nakuha ni Sienna sa muling pagsusulit. Natigilan ako sandali. Pagkatapos natawa ako. Umupo ako sa lupa habang tumatawa at hindi na makatayo. Akala ng mga katrabaho ko na headstroke ako. Binigyan ako ng isa sa kanila ng bote ng tubig. Kumaway ako at tinanggihan iyon. Ayos lang ako. Napakasaya ko lang talaga. Ang muling pagsusulit na ito ang tuluyang pumunit sa lahat ng natitirang pagtatago niya. Una, 751, pagkatapos 157. Napakalaki ng agwat kaya tuluyang sumabog ang buong internet. Puro ginto ang mga komento. 157, iyan na ang tunay niyang antas. Sarado na ang kaso, siguradong nandaya siya sa 751. May gumawa pa ng meme. 751 sa isang panig, 157 sa kabila, may caption na, mula langit tungo sa impyerno sa isang muling pagsusulit. Hindi kinaya ni Sienna ang cyberbullying. Sinubukan niyang i-post ang mga transcript niya bago ang huling taon para ipagtanggol ang sarili. Pero hinukay ng internet ang lahat mula sa misteryosong pagtalo ng mga puntos niya noong huling taon kumpara sa mga dati niyang puntos na hindi man lang lumampas sa 300.
hindi mo mapapaganda ang bulok na bagay sa pagpapanggap. Ngayon, kumbinsido na ang lahat na nandadaya na siya simula pa noong unang araw ng huling taon. Habang ginagawa nila iyon, hinukay din nila ang mga transcript ko. Nakuha ang bawat pangunahing pagsusulit ko mula elementarya hanggang high school. Nangungunang 3 mula pa noong unang araw, matatag taon-taon. Iyan ang tunay na galing. May nagkomento, magkamag-anak ba talaga sila? Paano naging ganito kalaki ang agwat? May isa pang nagsabi, ang isa, umaabot sa 750, habang ang isa naman, hindi man lang makalagpas sa 250. Binasa ko ang mga komento at magulo ang nararamdaman ko. Dati, naniniwala akong makukuha ko ang pagsang-ayon ng mga magulang ko kapag mataas ang mga grado ko. Pero natutunan ko ang katotohanan. Kahit gaano kataas ang makuha kong puntos, sa paningin nila, hindi ako magiging sapat para kay Sena. Dahil hindi nila kailangan ng isang magaling na anak na lalaki. Kailangan nila ng kasangkapan para itaas ang anak nilang babae. Ang mga guro at kaklasing dati ay humahanga kay Sena, ngayon ay tinatrato siya na parang salot. Pati sina mama at papa, pinag-uusapan ng pabulong saan man sila pumunta. Walang tigil ang tsismisan ng mga kapitbahay, sinasabing mandaraya ang anak ng mga Lee na dinaya ang daan niya sa lahat ng bagay, isang ganap na kahihiyan. Sa panahong iyon, nagtatago si Sena sa kwarto niya na parang itinakwil, takot na takot humarap sa kahit sino. Mahigpit na nakasara ang mga kortina, at iniiwan ni mama ang pagkain sa labas ng pinto. Ayaw niyang makakita ng kahit isang tao. Samantala, dala ko ang acceptance letter ko mula sa Prestige Medical School, nag-impake ng mga gamit at bumalik sa probinsya para tumira kay Lolo. Magsisimula ang klase sa katapusan ng Agosto. Malaya na ako ng tuluyan. At least, iyon ang akala ko. Ang tag-araw sa probinsya ay parang loob ng pugon, pero payapa ang puso ko. Nasa paanan ng bundok ang lumang bahay ni Lolo. 3 kwarto na yari sa siksik na lupa, isang matandang punong akasya sa harap, at buong araw na maingay ang mga kuliglig. Pero kahit papaano, hindi iyon nakakaistorbo sa akin. Ito ang tunay kong tahanan. Sa pagkakatanda ko, dito na nila ako palaging iniiwan. Sabi ng mga magulang ko, mabuti raw para sa kalusugan ko ang hangin sa probinsya, pero ang totoo, ayaw lang nila akong maging sagabal. Gusto nilang mapunta kay Sena ang lahat ng pagmamahal at lahat ng resources. Isa pang anak ay nangangahulugan ng isa pang kalaban. Walang masamang sinabi si Lolo tungkol sa mga magulang ko. Tahimik lang niya akong inalagaan, tinuruan akong magbasa at magsulat, at sinabi sa akin na umasa ako sa sarili ko. Ang pinakamadalas niyang sabihin ay, ang edukasyon lang ang tanging daan palabas, para sa batang walang-wala. Itinanim ko ang mga salitang iyon hanggang sa buto ko. Mahigit 20 araw akong nanatili sa lumang bahay. Tuwing umaga, maaga akong gumigising at tinutulungan si Lolo na pakainin ang mga manok. Sa umaga, nagbabasa ako sa bakuran. Sa hapon, naglalakad kami ni Lolo sa mga bukirin. Sa gabi, umuupo kami sa ilalim ng puno ng akasya at nagpapalamig. Ikinukwento niya sa akin ang mga pangyayari noong araw. Kung paano raw napakakulit ni Papa noong bata pa siya. Kung gaano kasipag si Mama noong una siyang napangasawa sa pamilya. Pinakikinggan ko ang mga hindi pamilyar na alaalang ito na para bang sa ibang pamilya nangyari. Dahil sa mga alaala ko, hindi kailanman naging ganoong mga tao ang mga magulang ko. Isang gabi, nakaupo kami sa bakuran sa ilalim ng maliwanag na buwan. Biglang tinanong ako ni Lolo kung kumusta ang pambansang pagsusulit. Sandali akong nag-isip at sumagot ng tapat. Maganda naman po sa tingin ko. Tumango si Lolo, may munting liwanag sa malabo niyang mga mata. Tumingala siya sa buwan at sandaling nanahimik. Mabuti ay mabuti na. Iyan lang ang kailangan kong marinig. Bumuntong hininga siya, magaspang ang boses. Walang gaanong narating ang lolo mo sa buhay na ito. Ikaw na lang ang mayroon ako. Yumuko ako. Kumirot ang ilong ko. Sa buong buhay ko, siya lang ang taong nakipag-usap sa akin ng ganito. Siya lang ang talagang nagnanais ng ikabubuti ko. Lolo, kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng trabaho, isasama kitang tumira sa akin sa lungsod. Iwinasiwas niya ang kamay niya, nakangiti na parang bata. Hindi para sa akin ang lungsod. Sapat na sa akin na alam kong nagmamalasakit ka. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa lumang higaan na ladrilyo sa bahay, pinakikinggan ang mga tunog sa labas ng bintana ko. Iniisip ko, kapag lumabas na ang mga puntos, matatapos na ang lahat. Ipapakita ko sa lahat na hindi basta-basta si Marcos da Vince na maaaring apihin. At hindi ako magiging tuntungan ni Numan. Agosto 2. Mahigit 2 linggo na lang bago magsimula ang klase.
Nasa bakuran ako, tinutulungan si Lolo na magpatuyo ng mais, ikinakalat ang basket-basket na gininto ang mais sa mga banig na kawayan. Biglang nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa. Si Mama. Natigilan ako. Bihira niya akong tawagan. Ang huling tawag niya ay bago ang pagsusulit, tinatanong kung anong puntos ang inaasahan kong makuha, puno ng hinala at pagkalkula ang tono niya. Sinagot ko ang tawag. May umiiyak sa kabilang linya. Paos at nagmamadali ang boses ni Mama. Marcos, kailangan mong umuwi. Ang papa mo, siya. Bumagsak ang puso ko. Muntik nang mahulog sa kamay ko ang bilaw. Anong nangyari? Saang ospital? Patuloy lang siyang umiiyak. Hindi siya sumasagot. Ang paulit-ulit lang niyang sinasabi ay, umuwi ka. Umuwi ka ngayon. Pagkatapos, naputol ang tawag. Nakatayo lang ako roon, magulo ang isip ko. Lumabas si Lolo ng bahay, nakita ang mukha ko at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya. Nagbago rin ang mukha niya. Pinilit niya akong mag-impake at umalis. Ano man ang nangyayari, tatay mo pa rin iyon. Kailangan mong puntahan siya. Tumango ako, pumasok at nagsiksik ng ilang damit sa backpack ko. Habang paalis na ako, hinabol ako ni Lolo at isiniksik sa mga kamay ko ang isang telang binalot na pakete. Mabigat ito. Kunin mo ito. Ito ang naipon ni Lolo para sa mga emerhensya. Sa loob ay may bungkos ng gusot na maliliit na perang papel at ilang malalaki, umaabot sa humigit kumulang 2,000 yuan. Iyon ang pera niya para sa pagretiro, na paisa-isang sentimos niyang inipon mula sa pagbebenta ng mga itlog at gulay. Sinubukan kong ibalik iyon pero tumalikod na siya at pumasok sa bahay. Napakaliit ng nakayukong silweta niya sa pintuan. Mahigpit kong hinawakan ang pakete, nag-iinit ang mga mata ko. 2 oras ang biyahe ng bus mula sa baryo papunta sa sentro ng county. 3 oras naman ang tren mula sa county papunta sa lungsod. Pagkatapos, kailangan pang lumipat sa express rail. Halos 10 oras ang kabuang biyahe. Sumakay ako sa susunod na available na bus at habang nakaupo ako sa maalog na biyahe, mabilis na dumaraan ang tanawin sa labas ng bintana. Unti-unting kumalma ang isip ko. May mali. Napakaraming bagay ang hindi nagtutugma. Sobra ang pag-iyak ni Mama, halos parang umaarte. Hindi niya sinabi kung anong sakit iyon, hindi niya sinabi kung saang ospital, hindi man lang niya ipinaliwanag kung gaano ito kaseryoso. Ang ginawa lang niya ay pilitin akong umuwi. Kung totoong kritikal ang kalagayan ni Papa, sasabihin niya, nasa ganito at ganitong ospital ang Papa mo, pumunta ka rito ngayon. Hindi iyong, umuwi ka. Umuwi ka sa bahay. Kung nasa emergency room siya, paano nagkaroon ng oras si Mama na manatili sa bahay at tawagan ako? At ang tono niya, may kakaiba sa pagmamadali niya na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito tunog ng pag-aalala para sa asawa niya. Mas tunog itong takot na baka hindi ako umuwi. Habang mas iniisip ko, mas kahina-hinala ang lahat. Tinawagan ko ang telepono ni Papa. Busy. Sinubukan ko ulit. Busy pa rin. Binago ko ang paraan ko. Tinawagan ko ang isang katrabaho ni Papa, isang lalaking ilang beses ko nang nakilala. Magalang kong tinanong kung may nangyari ba sa papa ko. Mukhang naguguluhan ang lalaki. Ang tatay mo. Nilibre niya ng hapunan ang buong opisina noong 1 linggo. Mabuti naman siya. Bakit? Wala lang, baka mali lang ang pagkakarinig ko. Gumawa ako ng dahilan at ibinaba ang tawag, gaya ng inaasahan ko. Sumandal ako sa upuan, nakatingin sa mga bundok na unti-unting dumaraan sa labas. Talagang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Hindi naman ako walang puso, masyado ko lang kilala ang pamilyang ito. Kung totoong naghihingalo si Papa, matagal nang nagkalat si Sienna sa social media, umiiyak at ginagamit ang simpatya ng mga tao. Imposibleng manahimik siya, kaya bitag ito. Kung ganoon, bakit nila ako gustong umuwi? Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa pag-iisip nito. Malinaw ang sagot, si Sienna. Masyadong lumaki ang iskandalo niya. Trending pa rin ang biro tungkol sa 751 puntos. Kahit ulitin niya ang huling taon, hindi na siya makakapasok sa maayos na paaralan. Dahil kung wala ako, wala siya. At malapit na akong pumasok sa Prestige U at magsimula ng bagong buhay. Tuluyan ko nang makakawala sa putik na ito. Hindi nila hahayaang mangyari iyon. Sa paningin nila, ang tanging silbi ko ay maging tuntungan ni Sienna. Kagamitan niya. Bangko ng dugo niya. Nang maintindihan ko iyon, talagang kumalma ako. Nakaramdam pa nga ako ng tahimik na kumpiyansa. Parang isang mangangaso na nakapaghanda na ng bitag at hinihintay na lang na lumapit ang biktima.
Pero sa pagkakataong ito, malapit nang magpalit ng pwesto ang mga ngaso at ang biktima. Kung gusto nilang maglaro, sasabayan ko sila hanggang sa huli. Pero ako ang magsusulat ng huling eksena. Sa tren, ginamit ko ang pera ni Lolo para bumili ng murang ekstrang telepono. Bumili rin ako ng power bank at parehong inilagay sa full charge ang dalawang telepono. Nag-download ako ng recording app na otomatikong nag-a-upload sa cloud. 3 beses ko iyong sinubukan para matiyak na perpekto itong gumagana. Pagkatapos, nag-message ako sa ilang magiging roommate ko na nakilala ko sa freshman group chat at maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanila na kung hindi nila ako makontak ng mahigit 48 oras, tumawag sila sa pulisya. Ibinahagi ko rin sa kanila ang live location ko. Mas mabuting sigurado kaysa magsisi. Pare, ganoon ba talaga kagulo ang pamilya mo? Huwag kang mag-alala, kakampi mo kami. Kung may mangyari, tatawag agad kami sa mga pulis. Mag-ingat ka, ipaalam mo sa amin ang kalagayan mo. Binasa ko ang mga mensaheng iyon at nakaramdam ng init sa puso ko. Mga taong hindi ko pa man nakikilala ay handang tumulong sa akin, habang ang sarili kong kadugo ay sinusubukang itulak ako sa apoy. Tunay ngang napaka-ironic ng mundong ito. Pagdating ko sa bahay, kinabukasan na ng gabi. Humahaba ang anino ko sa ilalim ng papalubog na araw, habang nakatayo ako sa ibaba, hawak ang maleta ko, nakatingala sa lugar na tinirhan ko ng 12 taon, pero ni minsan ay hindi ko naramdamang kabilang ako rito. Huminga ako ng malalim, umakyat at kumatok. Bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Mama sa may pintuan, namumula ang mga mata niya na para bang kakaiyak lang. Nang makita niya ako, sandali siyang natigilan, saka agad nagpilit ng mainit na ngiti. "Oh, Marcus, sa wakas, nandito ka na. Pasok ka, pasok." Sobrang kakaiba ng pagiging maalaga niya, kinikilabutan tuloy ako. Sa buong buhay ko, kailan ba siya naging ganito ka-welcoming? Pumasok ako nang walang ipinapakitang emosyon, mabilis na sinuyod ng mga mata ko ang sala. Nakaupo si Papa sa sofa habang nanonood ng TV, hawak ang remote, mukhang malusog na malusog, walang kahit anong bakas ng karamdaman. Nakatayo ako sa may pintuan, mahigpit pa ring hawak ang hawakan ng maleta ko. At mahinahon kong tinanong, akala ko maisakit si Papa. Bakit nakaupo lang siya rito at nanonood ng TV? Saglit na natahimik ang sala. Tumingala sa akin si Papa, medyo hindi komportable ang itsura. Nabasag ang ngiti ni Mama, pero agad niya iyong inayos. Ay, maling alarma lang pala. Masama ang pakiramdam ng Papa mo kahapon, pero pumunta kami sa ospital at nalaman naming walang malubhang problema. Naisip namin, dahil malapit ka nang umalis para mag-aral, gusto ka naming makauwi para makapagsama-sama naman tayo ng maayos. Pamilya tayo, tutal. Pamilya. Halos katawa-tawa marinig ang dalawang salitang iyon mula sa bibig niya. Hindi ko siya pinuna. Tumango lang ako, sinabing sige, at hinubad ang sapatos ko. Sa gilid ng mata ko, nakita kong nakakulot si Sienna sa kabilang dulo ng sofa. Nakapajama siya, gusot ang buhok, maputla ang balat, at parang pasa ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya. Kung ikukumpara ilang buwan lang ang nakalipas, noong naglalakad siya na parang kanya ang buong mundo, ibang-iba na siyang tao ngayon. Tumingala siya nang pumasok ako. Magulo ang mga mata niya, may sama ng loob, takot, at kung anumang hindi ko matukoy. Nagpanggap akong walang napansin at dumiretso sa kwarto ko para ilapag ang mga gamit ko. Nasa pinakadulong bahagi ng apartment ang kwarto ko, mga 150 square feet, at hindi kailanman nasisikatan ng araw. Dati itong imbakan, nilinis lang nila nang bumalik ako mula kay Lolo para magsimula ng pag-aaral. Nakaharap sa timog ang kwarto ni Sienna, habang malaki at maliwanag ang master bedroom. Ganito na palagi hinahati ang mga bagay sa bahay na ito, malinaw na parang guhit sa buhangin. Isinara ko ang pinto at sinimulang inspeksyonin ang kwarto, mesa, bookshelf, aparador, ilalim ng kama, isa-isa, sinisigurong walang ginalaw. Pagkatapos, kinuha ko mula sa backpack ko ang ekstrang telepono, humanap ng tagong anggulo at isiniksik iyon sa gitna ng kalat sa bookshelf ko. Diretsong nakatutok ang kamera sa pinto. Inayos ko itong mag-record, binuksan ang silent mode at sinigurong walang tunog ng shutter, walang notification, walang kahit ano. Nang matapos iyon, humiga ako sa kama at pumikit. Pero nakabukas na bukas ang mga tainga ko, sinasagap ang bawat tunog mula sa sala. Sa hapunan, naghanda si Mama ng maraming pagkain at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako para kumain. Nilagyan pa niya ng pagkain ang plato ko. Marcos, pumayat ka. Malapit ka nang umalis, kumain ka. Kumain ako ng walang nilalasahan. Naguunahan ang mga iniisip ko, sinusuri kung ano ba talaga ang binabalak nila. Ano ang pinaplano nila? Kailan nila ilalabas ang mga pangil nila?
Pagkatapos ng hapunan, umubo si Papa, na para bang magbibigay siya ng talumpati. Marcus, kaya ka namin pinauwi dahil may gusto kaming pag-usapan sa iyo. Heto na. Tumingala ako, ipinapakita sa mukha ko ang tamang dami ng pagkalito. Ganito kasi iyon. Hindi maganda ang kalagayan ng kapatid mo nitong mga nakaraan. Alam mong sobrang naapektuhan siya ng nangyari sa pagsusulit. Labis siyang nanlulumo. Ayaw na nga niyang lumabas ng kwarto. Napag-usapan na namin ito ng mama mo. Kapatid ka niya. Ikaw ang pinakamalapit na tao sa kanya. Pwede mo ba siyang samahan ng kaunti? Tulungan mo siyang malagpasan ito. Iyon lang. Naghihintay ako na ilabas nila ang tunay nilang pakay. Gaya ng inaasahan, ipinagpatuloy ni Mama ang sinimula ni Papa, sinusubukan ang magiging reaksyon ko. Tama, Marcus, kambal kayong dalawa, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ano bang masama sa pagtulong sa kapatid mo? Hindi pa rin ako sumagot. Pinanood ko lang sila. Humaba ang katahimikan. Pagkatapos, biglang nag-angat ng ulo si Sienna, namumula ang gilid ng mga mata, nakatingin sa akin. Nangingilid ang boses niya. Marcus, alam kong mali ako, okay. Pinag-isipan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Hindi kita dapat trinato ng ganoon. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Muntik na akong tumawa ng malakas. Gumaling ang pag-arte niya. Sayang lang at hindi ako naniniwala. Tinanong ko sila kung ano talaga ang gusto nila sa akin. Hinawi ko na ang kurtina. Wala akong pasensya sa mga laro nila. Nagkatinginan sina Mama at Papa na para bang tinitingnan kong oras na. Sa wakas, inilatag ni Papa ang tunay niyang pakay. Marcos, ganito kasi iyon. Nakaisip kami ng paraan para makapasok din si Sienna sa kolehiyo. Napataas ang kilay ko, senyas na ipagpatuloy niya. Sinabi sa amin ni Sienna ang tungkol sa sitwasyon ng mga puntos sa pagsusulit. Iyong pattern na 10 puntos. Malamang mas naiintindihan mo iyon kaysa sa amin. May espesyal na koneksyon sa inyong dalawa. Basta nandoon ka, mataas ang nakukuha niyang puntos. Napatalon ang puso ko. Sinabi talaga niya sa kanila ang sikreto. Tumayo si Papa at lumapit sa akin, walang puwang para sa pagtutol ang tono niya. Kaya pinag-usapan namin ito ng mama mo. Paano kung ipagpaliban mo muna ng 1 taon? Ulitin mo ang huling taon at muling kumuha ng pagsusulit kasama si Sienna sa susunod na taon. Makakapasok din siya sa isang magandang paaralan. 2 anak mula sa iisang pamilya sa Prestige U. Hindi ba't magdadala iyon ng karangalan sa buong pamilya? Tinitigan ko sila. Hindi dahil katawa-tawa ang hinihiling nila kahit ganoon nga. Ang ikinagulat ko ay kung gaano sila kagalang magsalita tungkol dito. Para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Para bang ang itapon ang kinabukasan ko para magkaroon ng kinabukasan si Sienna ay isang bagay na inaasahan lang. Pinilit ni Mama ang sitwasyon, lumapit pa at hinawakan ang kamay ko, kumikislap sa pagkalkula ang mga mata niya. Marcos, hindi ka naman ito masasaktan. Napakatalino mo, siguradong makakapasok ka ulit sa susunod na taon. Dahil sa kasikatan mo bilang nangungunang score, dagdagan pa ng 1 pang taon ng paghahanda, pag-aagawan ka ng mga nangungunang unibersidad. At magkakaroon din ng magandang kinabukasan si Sienna. Tayong 4, lahat matagumpay. Hindi ba panalo iyon para sa lahat? Panalo para sa lahat? Anong biro naman iyan? May acceptance letter na ako. Bakit ko naman ulitin ang 1 taon? Iwinasiwas ni Papa ang kamay niya na parang walang halaga iyon. Ang acceptance letter? Ano naman? Kung hindi ka pumasok, kusa rin iyong mawawala ng bisa. Marcos, ikaw ang nakatatandang kapatid. Ano bang masama sa pagtulong sa kapatid mo? Kapag naging matagumpay si Sienna, hindi ka niya makakalimutan. Makukuha mo rin ang bahagi mo sa kikitain niya. Katatapos ko lang marinig ang pinakanakakatawang biro sa kasaysayan ng sangkatauhan. 2 salita lang ang sinabi ko. Tumanggi ako. Nanlamig ang buong kwarto. Nagdidilim ang mukha ni Papa. Natigilan si Mama. Napalingon si Sienna at ang pagsusumamo sa mga mata niya ay napalitan ng malamig at mabangis na tingin. Tumayo si Papa, matayog na nakatayo sa harap ko, may banta sa boses niya. Marcos, anong klaseng asal iyan? Sinusubukan naming makipag-usap ng maayos, tapos basta mo na lang tinatapos dahil walang dapat pag-usapan. Tumayo rin ako, matapang silang tinitigan. Gusto ninyong isuko ko ang Prestige U para alagaan ang taong nakakuha ng 157 puntos sa pambansang pagsusulit, tapos gamitin ang mga puntos ko para maipasok siya sa isang nangungunang unibersidad. Bakit ko gagawin iyon?
Sigaw ni Mama dahil kapatid mo siya at ikaw ang kapatid niyang lalaki. Ang pagtulong sa kapatid mo ang ginagawa ng isang tunay na kuya. 18 taon na akong tumutulong sa kanya. Ibinigay ninyo sa kanya ang lahat mula noong araw na ipinanganak tayo. Iniwan ninyo ako sa probinsya at kinalimutan na parang hindi ako umiiral. Ngayon, matapos niyang sirain ang sarili niyang buhay, bigla ninyong naalala na may anak kayong lalaki. Gusto ninyong itapon ko ang kinabukasan ko para ayusin ang gulong siya mismo ang gumawa? Malakas na hinampas ni Papa ang mesa at nagtalunan ang mga pinggan. Marcos, ayusin mo ang asal mo. Anong asal? Ito ang asal ko, hindi ko ito gagawin. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto ko. Sa likuran ko, hysterical na sumigaw si Sienna. Marcos, paano mo nagawang gawin iyon? Dapat sa akin ang mga puntos na iyon. Kung wala ako, ano ka? Natigilan ako. Lumingon ako. Tinitigan ko ang baluktot niyang mukha. Sienna, makinig kang mabuti. Bawat puntos na pinaghirapan ko, sarili kong kamay ang sumulat. Wala itong kinalaman sa iyo. Na nakasakay ka sa mga puntos ko ay malaswa mong swerte, hindi talento, at lalong hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang pagbantaan ako. Napasinghap si Sienna. Wala siyang masabi ni isang salita. Tumulo ang mga luha sa mukha niya, sa galit man o desperasyon, hindi ko alam. Mabilis na lumapit si Mama at tumayo sa harap ni Sienna, itinuturo ako. Marcos, pinaiyak mo ang kapatid mo ng ganito. Wala ka man lang bang konsensya? Tinitigan ko siya sa mga mata. Ikaw ba? Tapos na akong makipagtalo. Pumasok ako sa kwarto ko at ikinandado ang pinto sa likuran ko. Sa labas, nagsimulang magbagsakan ang mga gamit. Nagsasama-sama ang pagmumura ni Papa, pag-iyak ni Mama, at mga sigaw ni Sienna, parang kumukulong palayok na umaapaw. Sumandal ako sa pinto, pumikit, at hinayaang dumaan sa akin ang ingay. Kakaiba, pero kalmado ang isip ko. Unang round pa lang ang gabing ito. Darating pa ang tunay na laban. Pakiramdam ko, hindi sila ganoon kadaling susuko. Hayaan ko silang subukan. Buong mundo ang pasensya ko. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakatuon ang mga mata ko sa kisame, alerto ang mga tainga ko. Makalipas ng kaunti ang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong kalusko sa labas ng pinto ko, kasunod ang mga pabulong na boses. Pinigil ko ang hininga ko at nakinig. Sina Mama at Papa iyon. Halos pabulong ang boses ni Mama, pero narinig ko ang bawat salita. Gawin na natin habang tulog siya. Kunin natin ang mga gamit niya pati ang ID at acceptance letter niya, para hindi siya makaalis. Tingnan mo, patay na ang ilaw niya, siguradong tulog na siya. Gawin natin ngayong gabi, wag na tayong maghintay. May mga yabag na papalapit sa pinto ko. Mas bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ako gumalaw ni isang kalamnan. Humiga akong walang galaw, kunwari mahimbing ang tulog. Dahan-dahang umikot ang hawakan ng pinto. Salamat sa Diyos, ikinandado ko. Napamura si Mama sa labas. Ikinandado ng walang hiyang batang ito ang pinto. Hayaan na, bukas na natin siya haharapin. Hindi rin naman siya makakaalis. Unti-unting nawala ang mga yabag. Idinilat ko ang mga mata ko at tinitigan ang kadiliman. Bumuo ang malamig na ngiti sa loob ko. Gaya ng inaasahan ko. Hindi nila kailanman planong hayaan akong umalis. Pagkapasok ko pa lang sa pintuang iyon, nahulog na ako sa bitag nila. Pero ang hindi nila alam, nakahanda ako. Malayong matapos ang larong ito ng chess. Kinabukasan, sinubukan ko ang hawakan ng pinto. Nakakandado mula sa labas. Bumagsak ang sikmura ko. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Matibay na hinang ang mga rehas na bakal. Walang paraan palabas. May signal pa ang telepono ko, pero pinutol ang internet. Ginamit ko ang mobilidad ko para i-message ang mga magiging roommate ko. Sinabi kong buhay ako at okay pa naman sa ngayon, pero masama ang sitwasyon. Hiniling kong manatili silang nakaabang. Bandang 10:00 ng umaga, click ang kandado. Pumasok si Mama, may dalang mangkok ng lugaw. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Gutom ka, kumain ka. Nagbago na ba ang isip mo? Hindi ko kinuha ang mangkok. Inilapag niya iyon sa mesa, bumuntong hininga, at nagbago ang tono ng boses niya. Marcos, bibigyan kita ng payo. Alam ng matalinong tao kung kailan siya dapat sumuko. Ano naman kung nakapasok ka sa Prestige U? Sino ang magbabayad ng tuition, pagkain at renta mo? Akala mo bibigyan ka namin ng kahit isang sentimo? Hindi mo man lang kayang bayaran ang pag-aaral mo. Gagapang ka ring babalik dito. Tinitigan ko siya, wala akong sinabi.
Napagkamalan niyang pag-aalinlangan ang pananahimik ko, kaya lalo pa siyang nangulit. Baka hindi na magtagal ang acceptance letter mong iyan. Kung makikinig ka at ulitin mo ang taon, susuportahan ka namin ng husto sa susunod. Pero kung hindi, natigil siya, naiwan sa hangin ang banta. Hindi pa rin ako nagsalita. Pagkaalis niya, narinig kong muling nag-click ang kandado. Mula sa sandaling iyon, opisyal na akong nakakulong sa bahay. Sa unang araw, nagawa kong manatiling kalmado. Pagsapit ng ikalawang araw, nagsimula na ang pagkabalisa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa oras na patuloy na lumilipas. Palapit ng palapit ang pasukan. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Sa ikatlong gabi, nagpa siya akong sumugal. 2:00 ng madaling araw, tulog na ang lahat. Dahan-dahan akong bumangon at ginamit ang 5 ng nail clipper para kalikutin ang kandado. Lumang spring bolt lang iyon. Umabot ng halos 10 minuto, saka ako nakarinig ng mahinang pag-click. Bumukas ang pinto. Pinigil ko ang hininga ko at dahan-dahang humakbang, isang hakbang kada pagkakataon. Madilim na madilim ang sala. Dahan-dahan kong sinundan ang pader papunta sa pintuan sa harap. Napakalakas ng kabog ng puso ko na parang nararamdaman ko iyon hanggang lalamunan ko. Kumalabog ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Sa bawat langit-ngit, natitigilan ako at nakikinig. Walang gumagalaw. Pagkatapos, nagpatuloy ako. Nang malapit nang mahawakan ng mga daliri ko ang hawakan ng pintuan sa harap, biglang bumukas ang mga ilaw. Natigilan ako. Nakatayo si Papa sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang kahoy na pamalo, bato ang mukha, naghihintay sa akin. Sinubukan kong tumakbo. Wala nang oras para magpaliwanag. Mabilis akong lumingon at tumakbo, pero huli na. 3 hakbang lang at naabutan niya ako, saka bumagsak sa likod ko ang pamalo. Bumagsak ako sa sahig sa sobrang sakit. Pagkatapos, sunod-sunod na ang mga palo. Kumubli ako at tinakpan ang ulo ko. Paulit-ulit na bumabagsak ang pamalo, bawat hampas ay tila bumabaon hanggang buto ko. Subukan mong tumakbo. Subukan mong suwayin ako. Aalisin ko sa iyo ang pagiging walang utang na loob mo. Sa kung anong oras, lumitaw sina Mama at Shena, nakatayo sa gilid at nanonood. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita para pigilan siya. May maliit pang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Shena. Sa wakas, napagod si Papa at hingal na hingal. Linawin ko ito, Marcos. Sa natitirang buhay mo, wag mong iisipin na aalis ka sa bahay na ito. Hindi hanggat hindi ka pumapayag na ulitin ang taon. Nakahiga ako sa sahig, nanginginig, hindi dahil sa takot kundi sa galit. Halos sumabog sa dibdib ko ang 18 taon ng pagpipigil. Pero pinigilan ko pa rin. Hindi pa. Kulang pa ang ebidensya ko. Hindi pa handa ang backup plan ko. Hinila nila ako pabalik sa kwarto ko at itinapon sa kama. Muling ikinandado ang pinto, pero sa pagkakataong ito, bagong padlock ang isinabit sa labas. Wala nang paraan para mapili iyon. Nakahiga ako sa kama, umaapoy sa sakit ang likod ko, pero lalo lang pinatalas ng sakit ang isip ko. Marcos, bakit ka nagmamadali? 18 taon kang naghintay. Walang magbabago kahit maghintay ka pa ng ilang araw. Hayaan mo silang namnamin ang maliit nilang tagumpay. Kapag sapat na ang ebidensyang nakalap mo, walang makakataka sa kanila. Sa sumunod na 2 araw, nakisabay ako sa kanila. Wala nang pagtatangkang tumakas. Kumakain ako kapag dinadalhan nila ako ng pagkain. Natutulog ako kapag oras na. Sa panlabas, mukha akong tuluyang nasiraan ng loob. Akala ni na Mama at Papa, gumana ang pambubugbog nila. Bahagya silang naging kampante, pero nanatiling nakakandado ang pinto. Hindi pa rin ako makalabas. Ginamit ko ang 2 araw na iyon para pag-aralan ang mga gawain nila. Isinaulo ko kung kailan natutulog ang bawat isa, kung kailan sila bumabangon, bawat detalye ay iniipon ko sa isip, naghihintay sa perpektong pagkakataon. Sa ika-4 na gabi, sa wakas ay kumilos na sila. 2:07 ng madaling araw, narinig kong nag-click ang kandado. Hindi iyon ang maingat na paggalaw, may nagbubukas ng pinto. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko, pantay ang paghinga ko, kunwari mahimbing ang tulog, pero nag-aapoy ang bawat ugat sa katawan ko. Bumukas ng maluwag ang pinto. Mahihinang yabag, parang takot silang magising ako. 2 tao. Malalaman ko sa paghinga nila, isa si Mama, ang isa ay si Papa. Dahan-dahan silang lumapit sa mesa ko at nagsimulang halugugin ang lahat. Nanatili akong kunwaring natutulog, pero kusa namang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam na alam ko kung ano ang hinahanap nila. Ang national ID ko at ang acceptance letter ko. Ang 2 iyon ang susi ko para makaalis sa impyernong ito, at ginagamit nila ang mga iyon para panatilihin akong nakakulong.
Nagpatuloy ang paghahalughog ng ilang minuto. Narinig kong pabulong na sinabi ni Mama, hindi ko makita. Saan kaya niya itinago? Mababa at naiinis na sumagot si Papa, maghanap ka pa. Siguradong nasa kwartong ito. Hindi naman siya makakaalis. Hinalughog nila ang bawat drawer ng mesa, isa-isa nilang kinalkal ang bookshelf, binuksan ang backpack ko, at hinalughog pati ang mga bulsa ng damit ko. Naramdaman kong may lumapit sa tabi ng kama ko at tumayo roon, marahil pinag-iisipan kung titingnan ba niya ang ilalim ng unan ko. Pagkatapos, may ikatlong boses na nanggaling sa may pintuan. Sienna, nakita mo ba? Ilve, huwag mo siyang gisingin. Pumasok si Sienna, mas malakas ang mga yabag niya kaysa sa mga magulang namin. Halatang wala siyang pakialam kung marinig ko siya. Naramdaman kong nakatayo siya mismo sa tabi ng kama ko, nakatingin sa akin, malamig ang tingin na parang ahas. Halos maramdaman ko ang hininga niya sa mukha ko. Pagkatapos, tumago sa dilim ang malamig at tiyak niyang boses. Tigilan mo na ang pag-arte, alam kong gising ka. Hindi ako gumalaw. Nanatiling pantay ang paghinga ko. Pero sa loob ko, nagmumura ako. Nakakatakot ang talas ng kutob ng baliw na ito. Hindi na ipinilit ni Sienna ang sinabi niya, sumama na lang siya sa paghahanap. Mas magaspang ang mga kilos niya kaysa sa mga magulang namin. Kung ano-ano ang nagsimulang ihagis kung saan-saan. Isa-isang hinugot ang mga libro sa bookshelf at tuluyang binunot ang mga drawer. Itinago ko ang national ID ko sa isang lihim na bulsang tinahi sa punda ng unan ko at ang acceptance letter ay tiniklop ko ng napakaliit at itinahi sa lining ng maleta ko. Akala ko hinding-hindi nila mahahanap ang mga iyon pero minamaliit ko ang pagkahumaling ni Sienna. Hinablot niya ang unan ko at sinimulang kapain ang bawat sulok ng punda, pinapadaan ang mga daliri niya roon na parang naghahanap ng droga, walang kahit anong nakakaligtaan. Nang tumama ang kamay niya sa nakatagong bulsa, natigilan siya, saka masayang napasigaw. Nakita ko. Sumikip ang dibdib ko pero hindi pa rin ako gumalaw. Sunod niyang sinunggaban ang maleta ko na parang mabangis na hayop, itinapon ang lahat ng laman nito, saka sinimulang punitin ang lining. Matinis ang tunog ng napupunit na tela. Kinalmot ng mga kuko niya ang lining hanggang sa may maramdaman siyang matigas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, bigla akong bumangon at pinindot ang switch ng lampara sa tabi ng kama. Napuno ng liwanag ang kwarto at napapikit silang lahat. Ngayon, malinaw ko nang nakikita ang lahat. Nakatayo sina Mama at Papa sa tabi ng mesa, hawak ang national ID ko. Mukha silang medyo nahihiya, pero higit sa lahat, mukha silang naniniwalang tama ang ginagawa nila. Nakatayo si Sienna sa tabi ng maleta, hawak ang isang sobre. Ang sobre na naglalaman ng acceptance letter ko. Mukha siyang nakahanap ng ginto. Mukhang sakim at tuwang-tuwa. Tinitigan ko silang tatlo, malamig ang boses ko nang tanungin ko kung ano ang ginagawa nila sa kalagitnaan ng gabi. Nagkatinginan sila. Pagkatapos, tuluyan na nilang binitawan ang pag-arte. Ibinagsak ni Papa ang ID ko sa mesa, walang bakas ng hiya. Marcos, tapos na tayo sa pagpapakabait. Sinabi na sa amin ni Sienna ang lahat. Basta nandito ka, mataas ang nakukuha niyang puntos. Ganoon talaga ang takbo ng relasyon ninyong dalawa. Tanggapin mo na. Lumapit si Mama, kumikislap sa mga mata niya ang pagkalkula at pagbabanta. Marcos, makinig ka sa akin. Hindi ka naman masasaktan ng isa pang taon. Matalino ka, siguradong makakapasok ka ulit sa susunod na taon. At makakapasok din sa kolehiyo si Sienna. 2 anak mula sa iisang pamilya sa mga nangungunang unibersidad. Hindi ba't panalo iyon para sa lahat? Tumanggi ako. Tumayo ako para bawiin ang ID ko pero itinulak ako ni Papa. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. Napaatras ako ng 2 hakbang at bumagsak sa pader. Sumigaw sa sakit ang mga sugat sa likod ko. Lumapit si Papa, malamig na pagbabanta ang boses niya. Tumanggi ka? Akala mo may pagpipilian ka? Simula ngayon, hindi ka pupunta kahit saan. Kung wala ang ID at acceptance letter mo, hindi ka makakapunta sa Prestige U. Mananatili ka rito at ulitin ang taon. Pagkatapos mong kumuha ulit ng pagsusulit sa susunod na taon, babalik sa dati ang lahat. Makakapunta ka pa rin sa pinakamamahal mong paaralan. Walang matatalo. Walang matatalo. Pinipilit akong magsayang ng 1 taon, sinisira ang buong plano ko, ginagawa akong tuntungan ng 1 taong hindi man lang kayang makakuha ng 200 puntos ng mag-isa at walang matatalo. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang galit ko. Hindi pa ngayon ang oras para sumabog, kailangan ko pa ng dagdag na ebidensya. Tinanong ko sila, kaya pumunta kayo rito ngayong gabi para kumpiskahin ang mga gamit ko. Mapanuyang humisi si Mama, hindi na siya nag-abala pang magpanggap.
Kukunin lang namin ang mga gamit mo, nasa ilalim ng otoridad ng mga magulang mo ang lahat ng bagay sa bahay na ito. Bata ka pa rin. Ano bang masama sa pag-iingat namin ng isang bagay na kasing halaga ng ID mo? Tiningnan ko si Senna. Inilalabas niya ang acceptance letter mula sa sobre, kumikinang sa mukha niya ang kasiyahan ng paghihiganti. Itinaas niya ang sulat na parang tropeo. Pagkatapos, may ginawa siya na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang sulat, nag-aapoy sa baliw na galit ang mga mata niya, at sa harap mismo ng mga mata ko, dahan-dahan at sinadya niyang pinunit iyon sa dalawa. Malinaw at matalim ang tunog ng pagpunit, parang may bagay na tuluyang napigtas. Hindi pa siya tapos. Paulit-ulit niyang pinunit ang mga piraso hanggang sa maging bunton na lang iyon ng maliliit na kapiraso, unti-unting nalalaglag sa sahig na parang mga snowflake. Mabagal ang mga kilos niya, ninanamnam ang bawat segundo, at sa bawat punit, bahagyang lumalawak ang ngisi niya. Tinitigan ko ang mga piraso sa sahig, at saglit na nablangko ang isip ko. Ang sulat na iyon ay 12 taon ng sakripisyo, hindi mabilang na gabing nagpakasakit ako sa pagsagot ng mga problema, ang simula ng bago kong buhay, at pinunit lang niya iyon hanggang sa maging maliliit na piraso. Pinanood ni Shena ang mukha ko at tumawa na parang baliw. Wala na ang sulat. Gusto kong makita kung paano ka makakapagparehistro ngayon, Marcos. Magiging tuntungan kita habang buhay. Gusto kong mabulok kang kasama ko sa putik. Lalo siyang nawawala sa sarili, nanginginig ang buong katawan, magulo ang buhok, mukha ng multo. Bakit ka kailangang maging mas magaling sa akin? Bakit ikaw ang pinupuri ng lahat? Bakit ikaw ang makakapunta sa Prestige U habang ako, nandito lang at pinagtatawanan? Dapat sa akin ang mga puntos na iyon. Umaagos ang luha sa mukha niya, pero hindi iyon luha ng kalungkutan. Put iyon, inggit, kabaliwan. Pero biglang bumaba ang boses niya, kalahating kinakausap ang sarili, kalahating kinakausap ako. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Buong buhay ko, alam kong peke ang mga grado ko, ninakaw ko lang ang mga iyon mula sa iyo. Napangiwi ang mukha niya habang umaamin. Bago ang bawat pagsusulit, takot na takot na baka isang araw lumiban ka sa pagsusulit, o bumagsak ka sa isa, at malaman ng lahat na isa akong mandaraya. Sa pagitan ng paghikbi niya, ibinuga niya ang salitang, galit. Galit ako dahil mas matalino ka at mas masipag. Umaasta ka na parang wala lang sa iyo ang makakuha ng ganoon kataas na puntos. Mas galit ako sa sarili ko dahil kung wala ka, wala ako. Kaya hindi ka pwedeng umalis, kailangan mong manatili, kailangan mong maging tuntungan ko habang buhay, iyon lang ang paraan para mabuhay ako. Tinitigan ko siya. At sa taong 18 taon kong tinawag na kapatid, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng awa. Pero hindi dahilan ang awa para magpatawad. At hindi rin dahilan ang awa para sirain niya ang buhay ko. Nakatayo sa gilid sina Papa at Mama, pinapanood ang pagkasira ni Shena. Wala ni isa sa kanila ang kumilos para pigilan siya. Kung tutuusin, may pagsang-ayon pa sa mga mukha nila. Para bang may ginawa siyang kahanga-hanga. Habang tinitingnan ko ang eksenang ito, bumagsak sa akin ang kabalintunaan. At ang lungkot. Ito ang pamilya ko. Ganito pala ang ibig sabihin ng mas makapal ang dugo kaysa tubig. Yumuko ako, nakatitig sa mga punit na piraso sa sahig. Nagsimulang manginig ang mga balikat ko. Akala nila umiiyak ako. Akala nila tuluyan na akong nasira. Mapanuyang tumawa si Mama, punong-puno ng pagmamataas ang tono niya. Tama na ang pag-iyak mo, hindi naman big deal iyan, kunin mo na lang ulit ang pagsusulit sa susunod na taon. Isipin mong aral ito, sumunod ka na mula ngayon. Wala akong sinabi, yumuko lang ako at nagsimulang pulutin ang mga piraso gamit ang nanginginig kong mga kamay. Pinanood ako ni Shena na gumagapang sa sahig, lalo pang lumalawak ang ngiti niya. Umiyak ka, sige, umiyak ka pa, karapat dapat ka rito, ito ang kapalaran mo. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Natigilan siya dahil walang luha sa mga mata ko. Puro malamig na galit lang at isang saglit na ngiting agad ding naglaho. Natakot siya sa ngiting iyon. Napaatras siya ng isang hakbang nang hindi namamalayan at tinanong kung ano ang iningitian ko. Dahan-dahan akong tumayo, paos pero kalmado ang boses ko. Wala. Iniisip ko lang kung gaano kagaling ang pag-arte mo. Kung hindi umubra ang mga bagay para sa iyo, subukan mong maging artista. Tumigil ako roon. Sa halip, bumagsak ako sa gilid ng kama, kunwaring tuluyang nawala ng pag-asa. Naging walang buhay ang mga mata ko. Pabulong kong sinabi, tapos na. Tapos na ang lahat. Pinanood ako ni Shena at unti-unting bumaba ang pagbabantay niya. Napuno iyon ng pakiramdam ng tagumpay. Takot ka na ngayon. Dapat naisip mo iyan noon pa.
Mapanuyang suminghal si Papa at isinilid ang ID ko sa sarili niyang bulsa. Sige na, matulog na tayong lahat. Simula ngayon, hindi aalis ang batang ito. Isa-isang lumabas ang tatlo sa kwarto ko na para bang katatapos lang nila ng isang misyon. Bago umalis, ikinandado ni Mama ang pinto mula sa labas. Mahina lang ang pag-click ng kandado, pero tumama iyon sa akin na parang kulog. Nakulong na naman ako. Muling lumubog sa dilim ang kwarto. Umupo ako sa gilid ng kama, nakikinig sa papalayong mga yabag nila, nakikinig sa muling paghimik ng bahay. Pagkatapos, tumayo ako, lumapit sa bookshelf at kinuha ang ekstrang telepono mula sa tambak ng kalat. Nakailaw pa rin ang pulang ilaw ng recording. Hindi man lang nila naisip na tingnan iyon. Pinagkakalas nila ang buong kwarto, pero hindi nila napansin ang tambak ng kalat na inakala nilang basura. Nakuha ng kamera ang lahat. Si Sienna na pinupunit ang acceptance letter, habang malamig na nakatingin sa gilid sina Mama at Papa, at hinihikayat pa siya, pati ang sarili nilang mga salitang umaamin sa buong plano, lahat ay nasa videong ito. In-upload ko iyon sa cloud, may backup at may backup ulit, siguradong hindi mawawala. Pagkatapos, nag-edit ako ng maikling bersyon at ipinost online na may caption, ito ang pamilyang sinusubukan kong takasan. Pagkatapos noon, tumawag ako sa pulis. Kailangan kong mag-report ng krimen. Ikinukulong ako ng pamilya ko laban sa kalooban ko. Hiningi ng dispatcher ang address at mga detalye ko at sinabi ko ang lahat. Sinabi niyang papunta na ang mga pulis, manatili lang daw ako roon. Pagkababa ko ng tawag, isinilend ko ang telepono, ibinalik sa tambak ng kalat at muling humiga. Kumakabog ang puso ko pero kailangan kong manatiling kalmado sa panlabas. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating ang mga pulis o kung ano ang mangyayari bago sila makarating. Pero alam kong kung malalagpasan ko ang gabing ito, magbabago ang lahat. Napakabagal ang paglipas ng mga minuto. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan sa labas. Nanatiling nakadilat ang mga mata ko, nakatutok sa kisame, habang nakikinig ang mga tainga ko sa bawat munting ingay sa bahay. 4:23. Narinig ko ang mga yabag. Kay Sienna. Magaan ang mga hakbang niya, na para bang ayaw niyang magising ang sinuman, pero sa tahimik na bahay, napakalinaw ng mga iyon. Huminto siya sa labas ng pinto ko. Pinigil ko ang hininga ko, hindi gumalaw kahit kaunti. Nag-click ang kandado. Bumalik siya. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko, kunwaring natutulog. Kumakabog ang puso ko sa mga tainga ko na parang tambol. Lumapit siya sa kama ko at tumayo roon. Ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin, puno ng hinala at pagdududa. Pagkatapos, nagsimula siyang maglibot sa kwarto, papalapit at papalayo ang mga yabag niya, na parang mandaragit na nag-ikot sa sariling teritoryo. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya, pero may masama akong kutob. Huminto ang mga yabag sa bookshelf. Nanikip ang dibdib ko. Narinig ko ang pagkalkal. Hinahalungkat niya ang tambak ng kalat. Lihim kong kinuyom ang kumot. Bumibilis ang takbo ng isip ko. Kapag nakita niya ang telepono, ano ang gagawin ko? Biglang tumigil ang pagkalkal. Nanlamig ang buong paligid. Halos marinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Ano ito? Alam ko na. Nakita niya. Tapos na. Bigla akong dumilat. Mabilis akong umupo. Nakita ko ang ekstrang telepono sa kamay niya, nakailaw pa rin sa screen ang pulang tuldok ng recording. Nagbago ang mukha niya mula sa pagkalito tungo sa pagkabigla at pagkatapos ay naging purong galit. Marcos, nare-record mo ako. Sumigaw siya at sumugod sa akin na parang hayop na ulol. Wala akong oras para umiwas. Dumulas ang mga kuko niya sa mukha ko, nag-iwan ng matinding hapdi. Hinawakan ko ang pulsuhan niya. Nagpambuno kami magkahalong nakikipaglaban. Babae man siya, sa sandaling iyon, lumalaban siya na para bang sinapian. Nakakatakot ang lakas niya. Nabuwal namin ang mesang nasa tabi ng kama. Bumagsak ang lampara sa sahig at nagkalat ang mga basag na piraso. Sapat na kalakas ang ingay para agad magising sina Mama at Papa. Sumugod si Papa papasok, nakita ang nangyayari at itinulak ako palayo. Tumama ang likod ng ulo ko sa pader. Nagagawa mong saktan ang kapatid mo. Hinawakan ko ang ulo ko habang hinihingal. Hindi ko siya sinaktan. Siya ang unang umatake sa akin. Nakatayo na ulit si Sienna, mahigpit pa ring hawak ang telepono. Tumakbo siya sa likod ni Papa na para bang nakahanap siya ng panangga. Papa, lihim niya akong nire-record. Nire-record niya ang lahat. Agad nagbago ang mukha ni Papa. Inagaw niya ang telepono, tiningnan ang screen, at lalo pang dumilim ang ekspresyon niya. Umingat ang mga ugat sa noo niya.
Marcos, kakaiba ka talaga, kakaiba ka talaga. Ibinato niya ang telepono sa sahig. Nabiyak ang screen. Paulit-ulit niya iyong tinapakan hanggang sa maging wasak na bunton na lang ng metal. Tinitigan ko ang nawasak na telepono nang walang kahit katiting na pagkataranta. Matagal nang naka-upload sa cloud ang video. Wala nang silbi ang teleponong ito. Pero hindi ko iyon ipinahalata. Sa halip, nagkunwari akong lubos na nawala ng pag-asa. Para bang tuluyan nang nawala ang huli kong pag-asa. Sumugod si Mama at nang makita niya ang nangyari, dumilim ang mukha niya. Tinangka ng walang utang na loob na batang ito na tumawag ng pulis laban sa atin. Gusto niya tayong lahat ipakulong. Siguradong balak niyang i-post online ang video na iyon gaya ng ginawa niya kay Shena. Walang sabi-sabing sinampal ako ni Papa sa mukha. Agad na maga ang pisngi ko. Nalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko. Makinig ka sa akin, Marcos, hindi pa ito tapos. Dito ka lang at huwag kang gagalaw. Huwag na huwag mong iisipang pumunta kahit saan. Tumawag ka sa pulis o mag-post ka ng kahit ano online at babaliin ko ang mga binti mo. Lumabas siyang nagmumura, sinasabihan si Mama na bantayan ako. Nakatayo si Mama sa may pintuan. Marcos, talagang binigo mo ako. Lahat ng ginagawa namin ay para sa pamilyang ito. Bakit hindi mo iyon maintindihan? Pag-isipan mo ang ginawa mo. Umalis din siya. Muling ikinandado ang pinto mula sa labas, at sa pagkakataong ito, may itinulak pa siyang kung ano laban dito. Narinig ko ang pagkaladkad ng isang upuan sa sahig. Mag-isa na lang ako sa kwarto, nagkalat ang mga wasak na gamit sa paligid. Sumandal ako sa pader, hinawakan ang namamagang mukha ko, at naisip ko, wala silang kaalam-alam na paparating na ang mga pulis. Wala silang kaalam-alam na online na ang video. Akala nila, sapat nang basagin ang isang telepono para maayos ang lahat. Wala silang kamalay-malay na ngayon palang nagsisimula ang tunay na bagyo. Patuloy na tumatakbo ang oras. Lalong lumiliwanag ang langit. Naririnig ko ang mga ibon sa labas. Bandang 6:00, narinig kong tumunog ang telepono ni Papa, kasunod ang taranta niyang boses. Anong video? Sino ang nag-post? Pagkatapos, narinig ko ang matinis na sigaw ni Mama at ang hagulgol ni Shena. Nagkagulo ang buong bahay. Alam ko. Nag-viral ang video. Makalipas ang ilang sandali, baka kalahating oras, baka isang oras, nakarinig ako ng katok, malakas at nagmamadaling katok, kasabay ng sigawan. Buksan ang pinto. Pulis ito. May tumawag para mag-report. Umalingaw nga umula sa sala ang boses ni Papa, puno ng taranta at pagkakasala. Pulis? Sino ang tumawag sa kanila? Ano ang gagawin natin? Huwag kang mataranta. Itago ang bata. Sabihin mo na lang na wala siya rito. Nakikinig ako mula sa kwarto ko. Itatago ako. Saan? Lalong lumalakas ang katok. Buksan ninyo ang pintong ito ngayon din, kung hindi, gagamit kami ng puwersa. Sa wakas, sumuko si Papa. Narinig kong bumukas ang pintuan, kasunod ang dagsa ng mga boses. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila, pero halatang sinusubukan ni Papa na magpaliwanag, sinusubukan kumbinsihin sila para makalusot. Makalipas ang ilang minuto, inalis ang nakaharang sa labas ng pinto ko. Bumukas ang pinto. 2 pulis na nakauniporme ang nakatayo sa pintuan. Nang makita nila ako, agad kumunot ang noo nila. Lumapit ang mas batang pulis. Ikaw ba si Marcos Davind, ang tumawag? Tumango ako. Tiningnan niya ang mga gasgas sa mukha ko, ang namamagang gilid ng labi ko, saka sinuri ang mga wasak na gamit sa kwarto. Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. May mga sugat ka, sino ang gumawa nito? Ang tatay ko. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang galit at kinakabahang boses ni Papa. Opisyal, usaping pampamilya ito. Dinidisiplina ko lang ang anak ko, ano bang masama roon? Lumingon sa kanya ang nakatatandang pulis at tinitigan siya. Usaping pampamilya? Ang labag sa batas na pagkulong at paghihigpit sa kalayaan ng isang tao, usaping pampamilya? Nakatanggap kami ng ulat na ikinukulong ka ng mga kapamilya mo sa loob ng bahay ninyo, at nakatanggap din kami ng isang video. Tingnan mo mismo at sabihin mong usaping pampamilya pa rin ito. Ipinakita sa screen ang mismong video na nire-record ko. Nandoon ang mga magulang ko at si Shena na naghahalungkat sa mga gamit ko, si Shena na galit na pinupunit ang acceptance letter, at ang sarili nilang mga salitang malinaw na naririnig sa video. Malinaw na malinaw ang lahat. Namumutla si Papa. Halos bumigay ang mga tuhod ni Mama, muntik na siyang bumagsak sa kinatatayuan niya. Nagtago si Shena sa isang sulok, magulo ang buhok, walang buhay ang mga mata, parang insektong nadurog. Marcos, kaya mo bang maglakad?
Kailangan mong sumama sa amin sa himpilan para magbigay ng salaysay. Tumango ako, tumayo at nilampasan ang mga kalat patungo sa pintuan. Pagdaan ko kay Papa, inabot niya ako para pigilan. Pero itinulak palayo ng isang pulis ang braso niya. Sa ngayon, pinaghihinalaan kang labag sa batas na pagkulong at pananakit. Makipagtulungan ka. Nananatiling nakataas sa ere ang kamay ni Papa. Ang mukha niya ay baluktot na parang may nilulo na langaw, galit, takot at walang magawa. Hindi ko siya tiningnan. Diretso akong lumabas ng pintuan. Sa likod ko, humagulgol si Mama. Marcos, hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Mga magulang mo kami. Paano pa kami harap sa mga tao pagkatapos nito? Huminto ako. Matagal mo nang hindi ako tinatratong parang tao. Ngayon, ikaw naman ang makakaalam kung ano ang pakiramdam na iyon. Natigilan si Mama na para bang ngayon niya lang ako unang nakita. Biglang sumugod sa akin si Shena. Marcos, pagsisisihan mo ito. Hindi kita hahayaang umalis. Hintayin mo lang. Tiningnan ko ang baluktot niyang mukha at mahinahon kong sinabi ang isang bagay. Shena, tandaan mo ito. Simula ngayon tapos na tayo. Habang buhay. Pagkatapos, tumalikod ako, sumakay sa sasakyan ng mga pulis at hindi na lumingon. Nang matapos akong magbigay ng salaysay sa himpilan, tanghali na. Batay sa ebidensyang nasa video at sa mga sugat mo, pinaghihinalaan ang iyong ama ng pananakit at labag sa batas na pagkulong. Haharapin niya ang nararapat na proseso ayon sa batas. Tungkol naman kay Shena, ang pagsira sa personal na ari-arian ng ibang tao, kahit ang acceptance letter ay galing sa paaralan, ay pagmamay-ari mo. Haharap din siya sa legal na pananagutan para roon. Paano naman ang acceptance letter ko? Maaari ba itong muling maibigay? Sinabi ng pulis na kailangan kong makipag-ugnayan sa paaralan at magbibigay sila ng mga dokumentong susuporta sa akin. Tumango ako at nagpasalamat. Paglabas ko ng himpilan, nakakasilaw ang sikat ng araw. Tumayo ako sa mga hagdan, nakapikit-pikit habang nakatingala sa langit. Para akong nagising mula sa pinakamahabang bangungot ng buhay ko. Sa wakas, gising na ako. Tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar ang numero. Sinagot ko. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Marcos, ikaw ba iyan? Okay ka lang ba? Nakita namin ang video. Urgente ang boses niya at naririnig ko ang ibang taong nagsasalita sa background. Ang mga magiging kasama ko sa kwarto, silang lahat. Okay lang ako, tumawag na ako sa pulis. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan ng tuwa sa kabilang linya. Sumingit ang boses ni Nolan. Salamat sa Diyos, pare, sobra kaming nag-alala. Nasaan ka? Gusto mo bang sunduin ka namin? Umiti ako. Hindi na kailangan. Ibinaba ko ang tawag. Nakatayo lang ako roon ng matagal, iniisip kung ano ang susunod. Nasa kay Papa ang ID ko. Pira-piraso na ang acceptance letter ko. Wala akong pera, wala akong mapupuntahan, pero hindi ako nag-aalala, dahil nalampasan ko na ang pinakamahirap na hakbang, ang lahat ng iba pa ay papeles na lang. Maaari akong pumunta sa paaralan at magpaliwanag, ipagawa ulit ang acceptance letter, kumuha ng bagong ID sa himpilan, at mag-apply ng student loan para mabayaran ang matrikula. May solusyon ang lahat ng problemang iyon. Ang tanging bagay na hindi na maaayos ay ang pamilya ko, at ngayon, ako mismo ang pumutol sa lasong iyon. Pumunta ako sa himpilan at kumuha ng pansamantalang ID. Ginamit ko ang huli kong pera para bumili ng tiket sa tren papunta sa lungsod. Pagkasakay ko, gabi na. Bumubuhos ang liwanag ng papalubog na araw sa bintana at tumatama sa kinaupuan ko. Sumandal ako sa salamin, pinapanood ang tanawing mabilis na dumaraan. Isang pakiramdam na hindi ko pa kailanman nakilala ang bumalot sa akin. Kagaangan at kalayaan. Ganito pala ang pakiramdam ng kalayaan. Ipiniit ko ang mga mata ko at nakatulog. Ito ang pinakapayapang tulog na naranasan ko sa loob ng ilang linggo. Walang bangungot. Walang biglang pagising. Mahaba at payapang dilim lang. Nang magising ako, nakarating na ang tren. Kinalagkad ko ang maliit kong bag palabas ng istasyon. Sa harapan ko, isang lungsod na hindi ko kilala. Mga matatayog na gusali. Walang-wala iyon sa nakakasakal na maliit na bayang pinanggalingan ko. May kung ano sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Pag-asa. Kinabukasan. Ang amoy ng panibagong buhay. Hinahanap ko ang pinakamurang motel na makita ko at nag-check-in. Pagkatapos, sinimulan kong kontakin ang paaralan para ipaliwanag ang sitwasyon ko. Nagulat ang admissions officer sa kwento ko at sinabing aasikasuhin nila ang lahat sa lalong madaling panahon. Sinabi nilang huwag akong mag-alala.
Makalipas ang 3 araw, hawak ko na ang isang bagong-bagong acceptance letter. Pareho ang pulang pabalat nito sa dati, pero ibang-iba na ang kahulugan nito ngayon. Idiniin ko iyon sa dibdib ko at tumayo sa tarangkahan ng paaralan, nakatingala sa karatulang may nakasulat na Prestige University. Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Sa pagkakatanda ko, itinapon ako sa probinsya, binaliwala, pinabayaan, itinuring na parang hindi ako umiiral. Akala ko buong buhay akong mabubuhay sa anino ni Siena, magiging tuntungan niya habang buhay. Pero ngayon, narito ako, nakatayo sa tarangkahan ng nangungunang universidad sa buong bansa, gamit ang sarili kong kakayahan. Wala nang hihila sa akin pababa. Simula sa sandaling ito, tunay na pag-aari ko ang buhay ko at ako lang. Sa unang araw ng klase, nakilala ko ang mga magiging kasama ko sa kwarto na matagal ko nang kausap online. Matangkad si Derek, maitim ang balat, at halatang mahilig sa sports. Nakasalamin si Nolan, tahimik at mahilig mag-aral, nakapasok dahil sa scholarship para sa kompetisyon. At nariyan si Meles, kakaunti kong magsalita pero maaasahan. Ang unang sinabi nila sa akin, ikaw pala si Marcus mula sa video. Mas gwapo ka pala sa personal. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Mas gwapo. Hindi pa nga gumagaling ang mukha ko. Lumapit si Nolan para tingnan ng mas malapitan at kumunot ang noo. May pasa ka pa, talagang pinag-initan ka nila. Walang sinabi si Meles, tahimik lang siyang kumuha ng tubo ng gamot mula sa bag niya at iniabot sa akin para sa pamamaga. Tinanggap ko iyon, umiinit ang dibdib ko. Salamat, sabi ko. Nang gabing iyon, umupo kaming 4 sa dorm at nag-usap ng ilang oras. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari. Hinahawakan pa rin iyon ng mga pulis, hindi ko pa alam ang magiging resulta. Napabuntong hininga si Nolan. Pare, ang dami mong pinagdaanan. Nanatiling tahimik si Meles at binuhusan ako ng isang basong tubig. Paglaon, pinag-usapan namin ang mga major namin, mga club, at mga plano para sa susunod na 4 na taon. Mga karaniwang bagay lang na pinag-uusapan ng mga estudyante sa kolehiyo. Bigla kong naisip, ganito pala ang isang normal na buhay. Ganito pala dapat ang pakiramdam ng pagiging 18 taong gulang. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama ko sa dorm, nakikinig sa paghilik ng kasama ko sa kwarto, habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa labas. Naisip ko si Lolo, at ang lagi niyang sinasabi, ang edukasyon lang ang tanging paraan para makaahon ang isang batang walang-wala. Lolo, nakaraos ako. Tinawagan ko siya at sinabi kong nakarating na ako sa paaralan at maayos ang lahat. Sa kabilang linya, sa sobrang saya niya, halos hindi siya makapagsalita. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, mabuti, 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 nakarating ka talaga. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari. Ayokong mag-alala siya. Sinabi ko lang na malaki at maganda ang campus, at masarap ang pagkain sa cafeteria. Tuwang-tuwa siya. Sinabihan niya akong mag-aral ng mabuti at huwag siyang alalahanin. Ayos lang daw siya. Pagkababa ko ng tawag, muli akong humiga at naisip ko, kapag kaya ko na, isasama ko si Lolo para tumira sa akin at bibigyan siya ng magandang buhay. Karapat-dapat siya roon. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, siya lang ang pamilyang gusto kong masuklian. Unti-unting umuusad ang buhay ko sa kolehiyo. Pagsasanay militar, mga klase, mga club, abala at punong-puno ng gawain. Ibinuhos ko ang sarili ko sa pag-aaral at mga kompetisyon, sabik na patunayan ang sarili ko at bawiin ang lahat ng mga taong nawala sa akin. Makalipas ang 1 buwan, nakatanggap ako ng abiso mula sa pulis. Hinatulan si Papa ng 3 buwang pagkakakulong dahil sa labag sa batas na pagkulong at pananakit, ngunit sinuspindi ito ng 6 na buwan. Nakatanggap si Mama ng 15 araw na administrative detention bilang kasabwat. Pinagmulta si Siena dahil sa pagsira ng personal na ari-arian at inutusang magbayad ng danyos. Magagaan na parusa. Pero para sa kanila, sapat na iyon. Dahil tuluyan ng sinira ng video na iyon ang reputasyon nila. Nawalan ng trabaho si Papa. Hindi makalabas ng bahay si Mama nang hindi pinagbubulungan at tinuturo ng mga tao. At si Siena, naging katatawanan ang pangalan niya sa internet. Ang 751 puntos, kasama ng pagpunit niya sa acceptance letter mula sa nangungunang universidad sa bansa. Sapat na ang 2 bagay na iyon para tuluyan siyang ipahiya sa publiko habang buhay. Nabalitaan kong kalaunan ay nagkaroon siya ng mga problema sa pag-iisip. Dinala siya para magpatingin sa therapist. Hindi ko alam ang mga detalye at ayoko ring malaman. Sinubukan nila akong kontakin. Mga tawag, mga mensahe, lahat humihingi sa akin ng tawad. Hinihiling nilang bawiin ko ang mga reklamo at tanggalin ang video. Hindi ko pinansin ang kahit isa sa mga iyon. Sa huli, sumuko rin sila at bumalik ang katahimikan.
Ang kabanatang iyon ng buhay ko ay isang drawer na isinara ko at hindi ko kailanman planong buksan muli. Lumipas ang mga araw at naging mga taon. Unang taon, ikalawang taon, ikatlong taon. Pinanatili kong kabilang sa nangungunang tatlo sa klase ang mga grado ko, nakakuha ng mga scholarship, sumali sa mga party, at nakapaglimbag ng 2 akademikong papel. Laging sinasabi ng lahat na maliwanag ang kinabukasan ni Marcos. Ngumingiti ako at nananatiling mapagpakumbaba, pero alam kong pinaghirapan ko ang bawat tagumpay na ito gamit ang lahat ng mayroon ako. Bawat gabing nagpupuyat, bawat bugso ng pagod, ay isa pang hakbang palayo sa latakang iyon. Noong tag-araw pagkatapos ng ikatlong taon ko, bumalik ako para dalawin si Lolo. Malaki na ang ipinagbago niya. Mas nakayuko na ang likod niya, puting-puti na ang buhok, pero matatag pa rin ang loob niya. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya na parang bata. Umupo ako kasama niya sa bakuran, gaya noong bata pa ako. Pinagbabalatan niya ako ng mani. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa paaralan. Mainit ang sikat ng araw. Mahahabang anino ang ibinabagsak ng puno ng akasya sa lupa. Biglang nagtanong si Lolo, nakikipag-ugnayan ka pa ba sa mga magulang mo? Hindi. Tumahimik siya sandali, saka napabuntong hininga, mga magulang mo pa rin sila, ano man ang mangyari. Kahit gaano kasama ang ginawa nila, sila pa rin ang nagbigay sa iyo ng buhay. Lolo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero may mga bagay na hindi basta-basta mapapatawad dahil lang sinabi sa iyong magpatawad. Masyado nila akong nasaktan. Hindi na niya ako pinilit. Hindi kita pipilitin, sarili mong isip yan. Basta maayos ka, sapat na iyon para sa akin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa lumang kama na yari sa ladrilyo, tulad noong bata pa ako, pero ibang-iba na ang laman ng puso ko ngayon. Maingay pa rin ang mga kulisap sa labas gaya ng dati, pero kakaiba, nakapapanatag na sa akin ang mga iyon. Ito ang tanging tahanan ko. Si Lolo ang tanging pamilya ko. Patay na sa akin ang lahat ng iba. Noong huling taon ko, natanggap ako sa graduadong paaralan nang hindi na kailangang kumuha ng entrance exam. Nanatili ako sa Prestige University para sa master's degree ko at nakatanggap ng mga alok para sa internship mula sa ilang malalaking kumpanya. Tuloy-tuloy na sa tamang direksyon ang lahat. Sa araw ng pagtatapos, nakatayo ako sa gate ng paaralan suot ang toga at sombrero ko at hiniling ko sa mga kasama ko sa kwarto na kunan ako ng litrato. Nasa likuran ko ang parehong karatulan ng Prestige University, eksaktong katulad noong 4 na taon na ang nakalipas. Pero hindi na ako ang sugatang batang unang tumayo rito. Mas matangkad na ako, mas malakas, at napalitan na ng tiwala sa sarili ang dilim sa mga mata ko. Nandoon pa rin ang mga peklat, pero magaling na ang mga iyon. Wala nang pagdurugo, mga paalala na lang ng daang nilakbay ko. Inakbayan ako ni Derek. Kaya, ano na ang plano mo ngayon, Marcos? Graduadong paaralan muna, tapos trabaho, pagkatapos, dadalhin ko si Lolo para manirahan kasama ko. Mukhang perpekto. Libre mo kami ng hapunan kapag nangyari na iyon. CJ. Nang araw na iyon, naparami ang inom naming 4, nagkwentuhan tungkol sa nakaraan at hinaharap at tuluyang nakatulog sa dorm. Kinabukasan, parang puputok ang ulo ko sa sakit, pero puno naman ng saya ang puso ko. Ganun na lang kabilis lumipas ang kabataan. Natapos ang 4 na taon ng kolehiyo. Nagsisimula ang panibagong kabanata. Sa graduadong paaralan, mas naging abala ako kaysa dati. Halos wala ng oras para huminga dahil sa mga klase at internship, pero minamahal ko ang bawat sandali nito. Dahil sa bawat araw na abala ako, unti-unti akong lumalayo sa taong dati kong pagkatao. Noong taglamig ng 2 taon ko, pumanaw si Lolo habang natutulog, payapa, walang sakit. May taga-baryo na tumawag sa akin habang nasa laboratorio ako at nagsasagawa ng eksperimento. Pagkarinig ko sa balita, nabitawan ko ang test tube sa kamay ko at bumagsak iyon sa sahig, nabasag. Nagpaalam ako sa trabaho at magdamag na umuwi. Pagbukas ko sa pinto ng lumang bahay, may kabaong sa pangunahing kwarto. Nakahimlay sa loob si Lolo, suot ang asul marinong cotton na Amerikana na binili ko para sa kanya. May bahagyang ngiti sa mukha niya. Lumuhod ako sa harap ng kabaong. Walang lumabas na salita, mga luhang hindi ko mapigilan lang. Sabi ng mga nakatatanda, payapa ang pagpanaw niya sa katandaan. Sabi nila, lumampas na sa 80 taon si Lolo. Mabuti raw ang kinalabasan ng buhay ng apo niya. Tahimik daw siyang pumanaw. Isang pinagpalang buhay, sabi nila, pero ayaw ko ng pagpapala. Gusto ko lang siyang manatili ng ilang taon pa, hanggang sa magsimula akong magtrabaho, kumita ng pera, dalhin siya sa lungsod para manirahan sa maayos na bahay at makakain ng masasarap na pagkain. Wala pa akong nagagawa sa mga iyon. Paano siya basta na lang nawala?
Sa araw ng libing, umuulan ng niyebe. Ako mismo ang nagdala sa abo ni Lolo at naglibing sa kanya sa burol sa likod ng lumang bahay. Mula roon, tanaw ang buong baryo at ang lumang puno ng akasya. Matagal akong nakatayo sa kanyang puntod hanggang sa maputi ng niyebe ang mga balikat ko. Lolo, maghintay ka lang, may mararating ako, ipagmamalaki mo ako saan ka man naroroon. Tinangay ng hangin ang mga salita ko, pero alam kong naririnig niya ang mga iyon. Pagkatapos ng libing, bumalik ako sa paaralan. Inilibing ko ng malalim ang lahat ng dalamhati at lalo akong nagsikap kaysa dati. Magiging matagumpay ako. Iyon ang pangako ko kay Lolo at ang pangako ko sa sarili ko. Sa huling taon ko, nagtapos ako ng may karangalan at nakatanggap ng mga alok mula sa ilang nangungunang kumpanya. Pinili ko ang isang higanting kumpanya sa teknolohiya na may panimulang sweldo na 500,000 yuan kada taon. Para sa isang batang galing sa baryo, iyon ay halagang hindi ko kailanman nangahas na pangarapin. Sa unang araw ko sa trabaho, nakatayo ako sa ilalim ng kumikislap na tore ng opisina, tumingala sa asul na langit at naisip ko, Lolo, nagawa ko. Pagkatapos kong magsimulang magtrabaho, umupa ako ng maliit na apartment na may isang kwarto, malinis at maayos, hindi malaki pero akin. Inilagay ko sa mesa ang larawan ni Lolo. Tuwing umaga bago umalis, tinitingnan ko iyon at sinasabing magandang umaga. Tuwing gabi pag uwi ko, kinukwentuhan ko siya tungkol sa araw ko. Mga payak na araw pero matatag. Pagkalipas ng 3 taon, bumili ako ng apartment, 30 taong hulugan, mahigit 10,000 bawat buwan. Hindi madali pero kaya naman. Hindi malaki ang lugar. 2 kwarto, 1 sala. Pero higit pa iyon sa sapat. Sa araw na lumipat ako, tumayo ako sa bintana at tumingin sa masiglang mga kalsada sa ibaba. Bigla kong naisip ang batang iyon mula sa maraming taon na ang nakalipas, nakakulong sa silid na imbakan. Hindi kailanman maiisip ng batang iyon na balang araw, magkakaroon siya ng sariling apartment sa lungsod na ito, disenteng trabaho, tunay na mga kaibigang talagang nagmamalasakit, at isang bagong buhay. Pinakamasamang baraha ang ibinigay sa akin ng buhay, pero nagawa kong gawing panalo ang mga iyon. Nang gabing iyon, nagsalin ako ng inumin, itinaas ang baso sa larawan ni Lolo, at sinabi, tama ka, Lolo, ang edukasyon niya ang tanging paraan para makaahon ang batang walang-wala. Lumabas ako. Maliwanag ang liwanag ng buwan sa labas, kasing liwanag ng gabing iyon noong tag-araw maraming taon na ang nakalipas, si Lolo ay nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng akasya at nagkukwento sa akin. Parang kahapon lang. Nagpatuloy ang buhay, tahimik at maayos, maganda ang takbo ng trabaho. Paminsan-minsan, nakikipagkita ako sa dati kong mga kasama sa kwarto, payak pero puno ang buhay. Hanggang isang araw, biglang nabasag ang katahimikan. Weekend noon sa ika-4 na taon ko sa trabaho. Nasa bahay ako at nagbabasa ng tumunog ang telepono ko, hindi pamilyar ang numero. Nag-atubili ako bago sumagot. Isang matanda at hindi pamilyar na boses ng babae ang narinig ko. Ito ba si Marcos? Tama, sino ito? Tumahimik siya sandali, saka nagsabi ng bagay na nagpadaloy ng malamig na kilabot sa buong katawan ko. Ako ang lola mo. Lola. Napakapamilyar sa iba pero napakadayuhan sa akin ang salitang iyon. Napakadayuhan na muntik ko nang makalimutang umiiral pa siya. Marcos, pwede ka bang pumunta sa ospital? Ang nanay mo. Hindi na siya magtatagal. Matagal akong hindi nakapagsalita. Tuluyang nablangko ang isip ko. Nabasag ang boses ni Lola. Marcos, ang nanay mo. Alam kong nagkasala sila sa iyo, pero nanay mo pa rin siya. Huling sandali na niya. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Ano ang nangyari sa kanya? Cancer sa atay na nasa huling yugto na. Nang matuklasan nila, kumalat na ito. Sabi ng mga doktor, ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Sumandal ako sa sofa at tumingin sa kisam. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. 7 taon. Mula noong araw na iyon, hindi ko na nakita ang kahit sino sa kanila. Walang tawag. Walang kahit isang mensahe. Akala ko hindi na kami muling magkikita. Hindi ko kailanman inisip na ganito ang magiging dahilan. Naghintay si Lola sa kabilang linya, naririnig ko ang mahina niyang pag-iyak. Ipadala mo sa akin ang address. Ibinaba ko ang tawag at matagal na nakaupo sa sofa. Magulo ang isip ko. Bumalik sa akin ang mga alaala. Ang mga araw na nakakulong ako sa silid na iyon. Ang mga gabing puno ng pananakit at sigawan. Ang punit na acceptance letter. Matagal lang naghilom ang mga sugat na iyon, pero muli silang sumakit. Dapat ba akong pumunta? Buong araw akong pinahirapan ng tanong na iyon. Sa huli, nagpasya akong pumunta, hindi para magpatawad, kundi para tuldukan ang kabanatang ito.
Kinabukasan, nagpaalam ako sa trabaho at nagmaneho papunta sa ospital. Sa isang pampublikong ospital ng bayan, nakita ko ang kwarto gamit ang address na ipinadala ni Lola. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siya, si Nanay. Nakahiga sa kama ng ospital, payat na halos hindi ko na makilala, dilaw na parang kandila ang balat, buto na lang ang natitira, manipis at kulay abo ang buhok. Ibang-iba na siya sa matalas magsalitang babae noong 7 taon na ang nakalipas. Nakita ko ni Lola at agad na lumapit, hinawakan ang kamay ko. Marcos, dumating ka, iyon lang ang mahalaga. Paulit-ulit niya iyong sinasabi. Wala akong sinabi, nakatayo lang ako sa tabi ng kama, nakatingin sa naghihingalong babae. Dumilat si Nanay at natagpuan ng malabo niyang mga mata ang mukha ko. Gumalaw ang mga labi niya, isang mahinang bulong. Marcos. Biglang napuno ng luha ang mga mata niya at dumaloy iyon sa lubog niyang mga pisngi. Sinubukan niyang itaas ang kamay niya, pero wala siyang lakas, nanginginig lang iyon. Dumating ka, talagang dumating ka para makita ako. Hindi ako sumagot, nakatayo lang ako roon. Kakaiba, kalmado ang puso ko. Walang galit, walang lungkot, isang pamamanhid na hindi ko maipaliwanag. Nagsalita si Nanay sa putol-putol na mga salita, halos hindi lumalabas ang boses sa lalamunan niya. Marcos, patawarin mo ako, sa lahat ng mga taong ito, gusto kitang hanapin para sabihin sa iyong nagsisisi ako. Pero hindi ko kayang humarap sa iyo. Ilang beses siyang umubo at agad na lumapit si Lola para tapikin ang likod niya. Nakatayo lang ako sa gilid, hindi pa rin gumagalaw. Matagal bago siya nakahinga ng maayos. Nagpatuloy siya. Napakarami kong ginawang mali sa buhay ko at ikaw ang taong pinakamasama kong pinagkasalahan. Lagi kong pinapaboran ang kapatid mo, iniwan kita sa probinsya at hindi na lumingon. Hindi man lang ako may tuturing na tao. Tama na. Pero lalo siyang nabalisa, na para bang inuubos niya ang huling natitirang lakas niya. Itinuon niya sa akin ang mga mata niya, puno ng desperasyon at pagsusumamo. Marcos, mapapatawad mo ba ako? Alam kong hindi ko iyon karapat-dapat, pero bago ako mawala, gusto ko lang marinig kang tawagin akong nanay, kahit isang beses. Naging napakatahimik ng kwarto, ang tuloy-tuloy na beep lang ng monitor ng puso ang maririnig. Tinitigan ko siya, ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay pero hindi kailanman nagbigay sa akin ng pagmamahal. Tinitigan ko ang nanghihinang katawan niya at isang magulong bugso ng damdamin ang umusbong sa loob ko. Galit ba ako sa kanya? Tama, dati. Ang mga gabing nakakulong ako sa silid na imbakan, ang mga taong itinuring akong parang hindi umiiral, ang sandaling winasak ang pangarap ko sa basbas niya, bawat eksena ay nakaukit sa mga buto ko. Pero habang nakatayo ako rito ngayon, nakatingin sa babaeng nasa bingit ng kamatayan, napagtanto kong matagal nang nawala ang galit. Hindi pagpapatawad, kundi kawalang pakialam. Nagsalita ako, kalmado ang boses ko. Hindi na kita kinamumuhian, Nanay. Natigilan si Nanay. Pero hindi rin kita kayang patawarin. Nagpatuloy ako. Gusto mong tawagin kitang Nanay. Hindi ko kaya. Sa lahat ng mga taong ito, hindi kailanman nagkaroon ng puwang sa puso ko para sa salitang nanay, si Lolo lang. Marahas na nanginig ang katawan ni Nanay na para bang hinugot ang huling hibla ng lakas niya. Bumuka ang bibig niya, pero mga putol-putol na hikbi lang ang lumabas. Kinabahan si Lola at hinawakan ang kamay ko. Marcos, pakiusap, sabihin mo lang kahit isang beses. Para makaalis siyang payapa. Umiling ako at tumalikod para umalis. Sa may pintuan, narinig ko mula sa likuran ang paos na iyak ni Nanay. Marcos, nagkamali ako. Totoong nagkamali ako. Natigilan ako. Hindi ako lumingon. Ilang segundo akong nakatayo roon. Pagkatapos, itinulak ko ang pinto at lumabas. Tahimik ang pasilyo. Sumandal ako sa pader, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso ko pero wala akong pinagsisisihan. Matagal akong umupo sa bangko sa labas ng ospital, umubos ng kalahating kaha ng sigarilyo, at pinanood ang mga taong dumarating at umaalis. May pumapasok na umiiyak, may lumalabas na nakangiti. Kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, kamatayan. Iyon lang ang buhay. Tumunog ang telepono ko. Si Lola. Nag-atubili ako, saka sumagot. Pagod na pagod ang boses niya. Marcos, wag mo akong sisihin sa paghingi kong pumunta ka. Talagang malapit nang mamatay ang nanay mo. Alam kong mali ang ginawa nila, pero talagang nagsisisi siya. Nitong mga nakaraang taon, hindi siya tumitigil sa pagbanggit sa iyo. Nanatili akong tahimik. Mula nang mangyari ang lahat, hindi na siya nakatulog ng payapa. Nawala ng trabaho ang tatay mo, buong araw siyang umiinom. Palagi silang nag-aaway na uwi sa hiwalayan ang lahat.
At ang kapatid mo, tuluyan ng gumuho ang pamilya. Tinanong ko kung ano ang nangyari kay Sienna. Tumahimik si Lola sandali. Huwag mo na siyang banggitin. Wasak na ang batang iyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may nasira sa isip niya dahil sa pagkabigla. Lalo lang itong lumaalala. Nasa pasilidad siya para sa mga may sakit sa pag-iisip ngayon, may mabubuting araw at may masasamang araw. Nakinig ako. Wala akong naramdaman. Walang kasiyahan, walang awa, kundi tahimik na katiyakang totoo ang karma. Marcus, alam ko, pero ilang araw na lang talaga ang natitira sa nanay mo. Hindi mo ba siya pwedeng puntahan ulit? Lola, pumunta ako. Nakita ko siya. Iyon lang ang kaya kong ibigay. Umiyak si Lola sa kabilang linya. Paano naging ganoon katigas ang puso mo? Hindi matigas ang puso ko. Matagal na nila iyong sinira. Tanungin mo sila kung ano ang ginawa nila sa akin noon. Natahimik si Lola. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, napabuntong hininga siya. Sige, hindi na kita pipilitin. May sarili kang buhay. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Ibinaba ko ang tawag, na natili pa ng kaunti sa bangko, saka nagmaneho pa uwi. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag ulit si Lola. Sinabi niyang wala na si nanay. Paulit-ulit pa rin daw niyang binubulong ang pangalan ko hanggang sa huli. Nakinig ako at sinabi ko, naiintindihan ko. Tinanong ko kung kailan ang libing. Sa makalawa. Sinabi kong pupunta ako. Pagkababa ng tawag, tumayo ako sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, marahil may kaunting kirot, pero higit sa lahat, guminhawa ako. Wala na ang babaeng nagsilang sa akin. Pero wala akong dalamhati para sa isang inang nawala, ang nararamdaman ko lang ay parang sa wakas ay tumahimik na ang lahat, parang tuluyan ng naisara ang isang librong umabot na sa huling pahina. Gaano man kasama ang kwento, kahit paano, tapos na ito. Sa araw ng libing, pumunta ako. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao, nakatingin sa larawan ni nanay. Ang larawan ay kuha 7 taon na ang nakalipas, bago siya nagkasakit. Nandoon pa rin sa mukha niya ang matalas at malamig na ngiti. Kaunti lang ang dumating, ilang malalayong kamag-anak, si Lola at Lolo, at isang taong hindi ko inaasahang makikita, ang tatay ko. Malaki ang ipinangit ng kanyang pagtanda, uban na ang buhok, nakayuko ang likod, lumiit na ang buong katawan niya. Nakatayo siya sa bulwagan na suot ang puting damit, blanko ang mukha. Nang makita niya ako, may kumislap sa mga mata niya na parang may gusto siyang sabihin, pero sa huli, wala siyang sinabi. Yumuko lang siya at nagpatuloy sa pagsusunog ng mga papel na alay. Hindi ko siya pinansin. Sinunod ko ang ritual, nagsindi ng insenso, yumuko, saka tumayo sa isang sulok. Lumapit sa akin si Lola. Marcus, sapat nang dumating ka, makakapagpahinga na ng payapa ang nanay mo. Tumango ako, wala na akong ibang masasabi. Pagkatapos ng seremonya, isa-isang umalis ang mga bisita, hanggang malalapit na pamilya na lang ang naiwan. Nakaluhod pa rin si tatay, nagsusunog ng mga papel. Kumikislap ang liwanag ng apoy sa tumanda niyang mukha. Tinitigan ko ang likod niya at nakaramdam ng kakaibang distansya. Ito ang tatay ko, ang lalaking minsang nangingibabaw sa lahat, ang lalaking nanakit sa akin, gamit ang mga kamao at pamalo, ang lalaking nagkulong sa akin sa isang silid. Ngayon ay nakaluhod dito na parang isang wasak na lalaking wala nang mapuntahan. Marahil ay naramdaman niyang nakatingin ako. Lumingon siya sa akin, mapula ang paligid ng mga mata niya, gumalaw ang mga labi niya. Marcus. Hindi ako sumagot, tahimik ko lang siyang tinitigan. Tumayo siya at naglakad papunta sa akin, hindi matatag ang mga hakbang. Nang tumayo siya sa harap ko, naamoy ko ang alak. Marcus, patawarin mo ako, sa lahat ng mga taong ito, gusto kitang hanapin para humingi ng tawad. Pero hindi ko kayang harapin ka, wala na ang nanay mo ngayon, at hindi na rin mahaba ang natitira kong buhay, mapapatawad mo ba ako? Tinitigan ko siya, ang lalaking minsan kong kinamuhian ng buong pagkatao ko. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko, lubusang nagpakumbaba. Nagsalita ako, kalmado ang boses ko. Alam mo ba? Noong bata pa ako, may isang bagay na hindi ko kailanman maintindihan. Bakit minamahal ng ibang mga magulang ang mga anak nila, samantalang itinuring naman ako ng sarili kong mga magulang na parang pabigat? Kalaunan, naintindihan ko rin, hindi dahil may mali sa akin, kundi dahil hindi kayo karapat-dapat maging mga magulang. Napangiwi ang mukha ni Dad na para bang malakas siyang sinampal. Tinanong mo kung kaya kitang patawarin, pareho pa rin ang sagot ko sa sinabi ko sa kanya. Hindi na kita kinamumuhian, pero hindi kita mapapatawad, hindi sa buhay na ito. Natigilan si Dad, lalo pang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Inabot niya ang braso ko, pero umiwas ako. Isa pa, mula ngayon wala na tayong koneksyon.
Mamuhay ka sa sarili mong buhay, mamumuhay ako sa akin. Kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, kamatayan, wala nang kinalaman ang mga iyon sa isa't isa. Ito na ang huling pagkakataong makikita mo ako. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi na ako lumingon. Sa likuran ko, umaalingaw-ngaw ang hagulgol ni Dad at mga tawag ni Grandma, pero wala akong narinig. Hakbang-hakbang, lumabas ako ng bulwagan ng lamay, palabas sa nakakasakal na lugar na iyon. Sumakay ako sa kotse, pinaandar ang makina, at lumabas sa highway pauwi. Malalim na ang gabi, kakaunti ang mga sasakyan sa daan. Nagmamaneho ako habang nag-uunahan sa isip ko ang lahat, 12 taon na itinapon sa probinsya, 6 na taon na itinuring na parang multo, sa edad na 18 ikinulong sa isang silid. Ang acceptance letter ko na pinunit ng sarili kong kapatid. Paulit-ulit sa isip ko ang mga alaala na iyon na parang isang pelikula. Sa edad na 29, may sarili na akong apartment, kotse, at karera sa lungsod na ito. Naging tao na ako na hindi ko kailanman pinangarap na maging. At sila naman, nawala ng trabaho si Dad, naghihirap, namatay si Mom sa karamdaman, at tuluyang nasiraan ng bait si Sienna. Ang pamilyang minsang nagtangkang durugin ako ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Hindi ito paghihiganti ko, sarili nilang karma ito. Sa kalagitnaan ng biyahe, huminto ako sa isang pahingahan. Tumayo ako sa malamig na hangin ng gabi, tumingala sa mga bituin, at bigla kong naalala si Grandpa, ang pag-upo niya sa ilalim ng lumang punong akasya, habang nagkukwento sa akin, at ang palagi niyang sinasabi, ang edukasyon ang tanging daan palabas para sa batang walang-wala. Grandpa, nakaalis na ako. Naging lahat na ako ng inaasahan mong magiging ako. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ko, pero hindi ko hinayaang tumulo. Huminga lang ako ng malalim, sumakay ulit sa kotse, at nagpatuloy sa pagmamaneho. 3:00 ng madaling araw, nakauwi na ako. Humiga ako sa kama habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit sa labas ng bintana. Isang gaan na hindi ko pa kailanman naramdaman ang pumuno sa dibdib ko. Lahat ng pait, lahat ng magulong pagmamahal at puot, mula sa araw na ito, wala nang kinalaman sa akin ang lahat ng iyon. Sa wakas, kaya ko nang bitawan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Makalipas ang 1 taon, na-promote ako. Ako ang pinakabatang manager sa departamento namin. Nagdodoble ang sahod ko. Nang taon ding iyon, may nakilala ako. Ang pangalan niya ay Ren, isang designer sa departamentong katabi ng amin. Maganda siya. Kapag bumingiti siya, kumukurbang parang mga gasuklay na buwan ang kanyang mga mata. Nagkakilala kami dahil sa isang work project at agad kaming nagkasundo. Alam niya ang nakaraan ko. Alam niya ang bawat masakit na detalye, pero hindi niya ako kailanman itinuring ng iba. Nakikinig lang siya, tapos isang bagay lang ang sinasabi niya. Wala sa mga nangyari sa iyo ang kasalanan mo. Higit pa sa sapat ang ginawa mo. Sa sandaling iyon, may pumuno sa isang hungkag na bahagi sa loob ko na hindi ko man lang alam na walang laman. Naging kami, nag-date, nagsama sa iisang bahay, at pagkatapos ay nag-propose ako. Noong araw na iyon, dinala ko siya sa probinsya, sa puntod ni Grandpa. Lumuhod ako at ipinakilala siya. Grandpa, ito ang girlfriend ko. Ang pangalan niya ay Ren, napakabuting tao niya. Gusto ko siyang pakasalan. Tumabi sa akin si Ren, namumula ang mga mata, at lumuhod para yumuko ng 3 beses. Malakas ang hangin noong araw na iyon, hinihipan ang mga damong ligaw sa paligid ng puntod. Para akong nakaririnig kay Grandpa na sumasagot sa akin, sinasabing, mabuti, 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 nagawa ito ng apo ko. Sa taong naging 32 ako, ikinasal kami. Maliit lang ang kasal, iilang malalapit na kaibigan lang, naroon ang lahat ng dati kong roommate. Si Derek ang best man ko, na parami ang inom niya sa reception, niyakap niya ako sa balikat at sinabi, Marcos, napakasaya ko para sa iyo, pare. Sa wakas, nagawa mo rin. Ngumiti ako. Tama, sa wakas, nagawa ko rin. Makalipas ang 1 taon, nabuntis si Ren. Pagkalipas ng 10 buwan, ipinanganak ang anak naming babae. Pinangalanan ko siyang Sisi, ang Si, bilang paggunita kay Grandpa. Sa sandaling karga ko siya, napaiyak ako ng husto, isang pakiramdam na hindi ko pa kailanman naramdaman sa mahigit 30 taon kong buhay. Ganito pala ang pakiramdam ng magkadugtong ang dugo. Ganito pala ang pakiramdam na may nangangailangan sa iyo. Ito pala ang ibig sabihin ng pamilya. Tiningnan ko ang maliit na taong nasa mga bisig ko at nangako akong magiging mabuting ama. Hindi ko hahayaang pagdaanan niya ang mga pinagdaanan ko. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamabuting pagmamahal, ang pinakamabuting proteksyon. Hahayaan ko siyang lumaki sa ilalim ng araw, hindi kailanman malalaman ang uri ng dilim na umiiral sa mundong ito. Nakahiga si Ren sa kama ng ospital. Ano ang iniisip mo?
Iniisip ko na ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko ay ang malagpasan ang mga mahihirap na panahong iyon at pagkatapos ay makilala ka. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan ito. Ako rin. Suminag ang sikat ng araw sa aming tatlo, mainit at maliwanag. Sa sandaling iyon, napagtanto kong sulit ang bawat paghihirap dahil hinubog ako nito para maging kung sino ako ngayon. Tinuruan ako nitong pahalagahan ang mga bagay na mahalaga. Dinala ako nito sa taong nakatakda kong makilala. Ibinigay nito sa akin ang pamilyang tunay na akin. Kung ano ang ipinagkakait sa akin ng buhay, babawiin ko gamit ang sarili kong mga kamay. At higit pa roon, huwag kang susuko sa sarili mo dahil hindi mo kailanman alam kung anong tanawin ang naghihintay sa iyo sa kabilang panig.